Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 181 hanggang 87. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi alam ni Alvin ang mga undercurrent na kasalukuyang lumalabas sa labas. Sa malalim na gabi, si Alvin ay nakahiga sa damuhan sa likurang patio, yakap-yakap si Kelly sa kaliwa at si Megan sa kanan. Nakakrus ang kanyang mga paa sa itaas niya habang nakatingala sa langit na may bahagyang malabong tingin. Isang kabilugan ng buwan ang nagniningning sa kalangitan, at isang makakapal na hanay ng mga bituin ang nakatanaw sa kalangitan sa gabi. "Scoundrel, bakit hindi ka lumabas ngayong gabi?" Nagtataka na tanong ni Megan. Naalala niya na kagabi at noong gabi ng kahapon, lumabas si Alvin kasama ang dalawang lalaking ipinadala sa kanya ng Divine Might Marquis. Ngayong gabi, gayunpaman, umalis siya sa kanyang nakagawian at talagang nagkaroon ng oras upang samahan siya at si Kelly upang pagmasdan ang mga bituin dito. Narinig niya ang tungkol sa dalawang direktang inapo ng Sullivan clan na pinatay, na nagdulot ng maraming talakayan sa labas, at hindi niya namamalayan na naramdaman niya na malaki ang posibilidad na may ugnay ito sa lalaking ito. "Little girl, gusto mo bang lumabas ako ng husto?" Ang kanang kamay ni Alvin ay bahagyang nagpalakas ng lakas. Hinailan niya si Megan sa kanyang yakap bago mahinang sinampal ang sexing puwete ng batang babae at sabay hinawakan ito ng 2 beses. Agad, nang inag ang sensitibo at maselang figure ni Megan, at ang kanyang mukha ay namumula ng pulang-pula. Parang tutulo ito ng dugo anumang oras. "Young master, binubuli mo na naman si Ate Megan." Ang malinaw at malambing na boses ni Kelly ay tumunog, na naging dahilan upang makaramdam ng panibagong espiritu si Alvin. Siya ay umaasa ng labis na ang sandaling ito ay maaaring maging walang hanggan. Hawak ang dalawang babae sa kanyang mga bisig hanggang sa tumanda ang langit at lupa, at hanggang sa matuyo ang dagat at mabulok ang mga bato. Isa. Ngunit sa kasamaang palad, malinaw sa kanya na ito ay isang labis na pag-asa lamang, at marami pa ring mga bagay na naghihintay na gawin niya. Ang gusto niyang gawin ngayon ay lumikha ng sarili niyang lugar sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ay iginagalang. At kapag siya ay nakatayo na sa tuktok ng mundong ito ay maisasama niya ang dalawang babaeng ito upang maglakbay sa bawat sulok ng mundong ito at makita ng lubusan ang mga kababalaghan ng mundo. Iyon lamang ang tunay na nabubuhay, tunay na malaya at hindi napipigilan. Sa oras na iyon, walang sino man ang maaaring magdulot ng pananakot sa kanya, at lahat ay makatingin lamang sa kanya. "Kelly, sa tingin mo ba ay hindi patas ito sa iyong Kuya Megan?" "Huwag kang mag-alala, hindi ako papabor sa isa sa inyo kaysa sa isa." Habang nagsasalita si Alvin, mayroon siyang masamang ngiti sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaampas ang puwete ni Kelly bago ito bahagyang hinawakan. "Young master, ang sama mo." Inihagis ni Kelly ang sarili sa yakap ni Alvin dahil sa kahihiyan, at nahihiyang iangat ang kanyang ulo sa mahabang panahon. Tumigil si Alvin sa panliligaw sa dalawang babae at seryosong nagsabi, "Sige, ibigay mo sa akin ang iyong special rings. Tutulungan kitang dalawa na mag-inscribe ng inscription ngayong gabi." "Young master, anong inscription ang isinulat mo para sa amin?" Lumiwanag ang tingin ni Kelly, at pagkatapos niyang tanggalin ang kanyang special ring, na puno ng kuryosidad ang kanyang matubig na mga mata. Tumingin din si Megan kay Alvin. Matapos ang napakatagal na pagsasama nila ng lalaking ito, matagal na niyang nakasanayan na kung gaano ito kaimahimala, ngunit nagtataka pa rin siya kung anong inscription ang isusulat nito para sa kanila. Inscription ng kaagnasan ng buto. Natanggap ni Alvin ang special rings na ipinasa sa kanya ng dalawang babae at bahagyang ngumiti. Kasunod nito, ipinakilala niya ang mga epekto ng bone corrosion inscription sa dalawang babae. Sa ilang sandali, parehong natakot ang dalawang babae hanggang sa namutla ang kanilang mga mukha. Nakangiting umiling si Alvin dahil hindi siya nagulat sa mga reaksyon ng dalawang babae. Tumayo si Alvin at bumalik sa kanyang silid kasama ang dalawang special ring, at pagkatapos niyang bawiin ang tumpok ng mga materyales mula sa kanyang sariling special ring, nagsimula siyang mag-inscribe. Ang pagsusulat ng dalawang bone corrosion inscription sa isang gabi ay lubos na naubos ang espiritual na lakas ni Alvin.
Matapos makumplito ang proseso ng pagsulat at ibalik ang spatial rings kina Kelly at Meghan, hindi na nakayanan ni Alvin at direktang nakatulog ng mahimbing sa kama ni Kelly. Nagsinungaling si Kelly sa tabi ni Alvin. Nakatitig ang kanyang mga mata sa gwapong mukha ni Alvin, at isang ngiti ng kaligayahan ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Dahil mismo sa lalaking ito kaya nagkaroon ng napakalaking pagbabago ang kanyang buhay. At ang buong buhay niya ay mabubuhay para sa lalaking ito nang walang pagsisisi kahit hanggang kamatayan. Sa madaling araw kinabukasan, nang magising si Alvin, nakaramdam siya ng pagkahilo. Pagkatapos lamang niyang sukatin ang paligid ay napagtanto niyang wala siya sa sarili niyang silid, at naalala niya ang nangyari kagabi. Tama, nakatulog ako kagabi sa kwarto ni Kelly. Napansin ni Alvin ang batang babae na nakaupong naka-cross-legged sa cultivation sa gilid pagkatapos niyang tumayo. Niyakap ni Alvin ang batang babae mula sa likuran, na naging sanhi ng panginginig ng maselang figure ng dalaga at nagising mula sa kanyang pagtatanim. Young master, gising ka na pala. Oo. Tumango si Alvin habang matako siyang huminga ng malalim. Ang natural na halimuyak ng katawan ng dalaga ay laging napakasarap amoy. Sabay na lumabas sina Alvin at Kelly para mag-almusal pagkatapos siyang tulungan ni Kelly na magpalit ng damit, at pagkatapos lang noon ay lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa Paladin Academy. Isang regular na araw ang lumipas ng ganoon lang. Pagsapit ng takip silim, pagkalabas ng gate ng Paladin Academy ay tahimik at payapa tulad ng kahapon. Bukod kina Liam at Gover, hindi niya napansin ang ibang mga third party na nanunood sa kanya mula sa anino. Si Alvin ay hindi nang ahas na maging pabaya, dahil malinaw sa kanyang puso na mas kalmado ito, mas malamang na ito ay kalmado bago ang bagyo. Biglang lumitaw si Liam at magalang na sinabi kay Alvin, "Young master, hinihiling ng Marquis ang iyong presensya." Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin, ngunit hindi niya naramdaman na ito ay hindi inaasahan, dahil sa kasalukuyan ay nagbabantay ang Sullivan clan na parang nahaharap sa isang mabigat na kaaway, at ito ay isang bagay na kilala sa bawat sambahayan sa loob ng Imperial City, kaya natural na narinig ng Divine Might Marquis Estate ang balita. Ang kanyang Uncle Noel na iyon ay tiyak na magdududa kay Alvin dahil sa katotohanang nakuha ni Alvin ang impormasyon ng iba't ibang negosyo ng Sullivan clan at ang taong namamahala sa mga negosyong iyon mula sa kanya. "Hindi niyo naman ako binente, di ba?" Tumingin si Alvin kay Liam na may nagbabagang tingin at nagsalita sa paraang kung sasabihin ni Liam na oo, itataboy niya silang dalawa ni Liam at Gover. "Hindi." Nagmamadaling umiling si Liam. Ang usapin ng Sullivan clan ay hindi lamang nauugnay kay Alvin, kundi pati na rin sa buhay at ari-arian ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya, kaya hindi siya maglakas loob na magsalita ng walang ingat. Mabuti naman. Tumango si Alvin bilang kasiyahan. Muling itinago ni Liam ang kanyang sarili sa mga anino, at sa halip ay naglakad si Alvin patungo sa Divine Might Marquis Estate. Sa pangunahing tarangkahan ng Divine Might Marquis Estate, napansin ni Alvin na ang nakabantay na sundalo ay isang pamilyar na mukha. Ito mismo ang batang sundalo na hinampas sa ulo ng nakatatandang sundalo noong huling pagpunta niya rito. "Tumigil ka." Sa sandaling ito, tumayo ang isa pang sundalo at humarang sa daanan ni Alvin. Sampal. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Alvin, ang batang sundalo na sinampal ng mas matandang sundalo sa kabilang pagkakataon ay binigyan ng sundalong humarang kay Alvin ng isang sampal sa ulo. Sa ilalim ng galit na titig ng sundalong hinaampas sa ulo, ang batang sundalo ay magalang na tumingin kay Alvin. "Young Master Alvin, mangyaring pumasok." Tumango si Alvin at tumingin ng malalim sa batang sundalo. "Itong lalaking to, at yung sampal kanina, hindi naman niya sinasadya, di ba?" Gaya ng inaasahan, ang galit na ekspresyon sa kawal na sinampal ay agad na nawala. Siya ay may nababagabag na ekspresyon habang nakatingin sa batang sundalo at nagtanong, "Kuya Zeke, sino siya?" "Siya si Young Master Alvin, ang pamangkin ng Marquis." "Anak, tumingin ka ng maayos sa susunod at huwag ka ng padalos-dalos." Ang batang sundalo ay kumilos na parang matanda habang nagsasalita. Habang nagsasalita siya, hinihimas niya ang likod ng ulo niya na may namumuong takot sa puso niya. "Naranasan ko na rin." Divine Might Marquis Estate, sa loob ng audience hall.
Nang pumasok si Alvin, napansin niya na naghihintay na sa kanya si Divine Might Marquis Noel, at hindi niya maiwasang magtanong, Tito Noel, mayroon ba kayong ipinatawag sa akin dito? Sabay ngiti. Little Alvin, maging tapat ka sa Tito Noel mo, sinama mo ba sina Liam at Gover para patayin sina Lennon at Boyong ng Sullivan clan? Kasabay ng pagtatanong ni Noel, ang kanyang mga mata ay tumitig kay Alvin na para bang may gustong makita sa mukha ni Alvin. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang napansin. Tito Noel, kung wala kang anumang katibayan, huwag kang gumawa ng irresponsibleng pananalita, seryosong sabi ni Alvin. Ikaw, bata. Liam at Gover ay hindi magsasalita. Ito ay isang utos na ibinigay mo, tama. Hindi nakakagulat na sinabi mo na gusto mo ng ganap na kontrol nang hiningi mo sila mula sa akin. Naplano mo na ang lahat sa oras na iyon, tama. Galit na sabi ni Noel. Kahit na ayaw aminin ni Alvin, alam ni Noel na nahulaan niya ng tama. Tito Noel, ang lahat ng ito ay hula mo lamang. Nanatiling walang kibo ang mukha ni Alvin bago sinabing, Uncle Noel, kung wala ng iba pa, aalis na ako. Maghintay. Pinigilan ni Noel si Alvin bago tumawa ang ulo. Hindi kita tinawagan para tanungin iyan. Dahil hindi nagsasalita sina Liam at Gover, nahulaan ko na kahit dumating ka, hindi ka magiging tapat. Ang dahilan kung bakit kita tinawagan sa panahong ito ay dahil gusto kitang makausap tungkol sa digmaan sa Hilagang Kanlurang Hangganan. Nang matapos siyang magsalita, naging seryoso ang ekspresyon ni Noel. Hilagang Kanlurang Hangganan. Hindi maiwasan ni Alvin na maalala na minsang binanggit ito sa kanya ng Beroong si Sima ng kanyang Star Mastermind Department. Tito Noel, bakit mo ako kinakausap tungkol dito? Natural na may dahilan kung bakit ako nagsasalita sa iyo tungkol dito. Ang digmaang ito sa Hilagang Kanlurang Hangganan ay mahirap, at ang kanyang kamahalan ay nagbigay sa akin ng buong awtoridad na maging responsable sa pagpapadala ng mga reinforcement. Ang isang bahagi ng mga reinforcement na ito ay makikilos mula sa iyong Paladin Academy. Kung mayroong isang mag-aaral na magagawang gamitin ang kanyang natutunan, lalo na kung ang isang Starvey na tao ay mula sa iyong isang Starvey na mag-aaral, kung gayon ang isang Starvey na mag-aaral ay mula sa iyong mag-aaral. Larangan ng digmaan. Matalim ang tingin ni Noel kay Alvin. Noong nakipag-usap ako sa Vice Dinzon ng Paladin Academy mo, he vigorously recommended you to me. Of course, he doesn't know of the relationship between you and me. Inirekomenda niya ako. Si Alvin ay nataranta, ngunit siya ay naliwanagan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naisip niya na si Teacher Sima ang nagrekomenda sa kanya sa Vice Dean. Tama, nirekomenda ka niya. Paano naman? Interesado ka bang maranasan ito? Sa panahong ito, ang mga reinforcement troop na ito ay pangungunahan ng iyong Kuya Nie. Tumingin si Noel kay Alvin na may napakakomplikadong tingin. Sa simula, nang irekomende ng Vice Dinzon na iyon si Alvin, nag-aalinlangan siya. Ngunit nang maglaon, nang banggitin ng Vice Dinzon ang diskarte ng pagtawid sa dagat habang nililinlang ang langit na naisip ni Alvin, naging sanhi ito ng kanyang pagkabigla. Hindi niya akalain na ang pamangkin na ito, na ang likas na talento sa martial daw at likas na talento sa alchemy ay nakakalaban sa langit, ay may nakakatakot na likas na talento sa sining ng diskarte. Siyempre interesado ako. Mabilis na tumango si Alvin. Tito Noel, kailan ang mga reinforcement patungo sa Hilagang Kanlurang Hangganan? Sa isang buwan. Kung gusto mong pumunta, maghanda ng maayos sa panahong ito, sabi ni Noel. Okay. Tumango si Alvin bago nagpaalam at umalis. Sa pag-uwi, hindi mapigilan ni Alvin ang bahagyang pagkasabik. Ang mga larangan ng digmaan sa buong buhay na ito ay ganap na naiiba sa mga larangan ng digmaan ng kanyang nakaraang buhay. Nakibahagi siya sa ilan sa mga larangan ng digmaan sa kanyang nakaraang buhay, ngunit iyon ay halos nakikipaglaban lamang sa mga baril at malayo sa mainit na dugo ng larangan ng digmaan sa buong buhay na ito na gumamit ng mga cold arm. Sa loob ng puso ni Alvin, palaging may panaginip. Inaasahan niya na balang araw, magagawa niyang pabilisin ang kanyang kabayo upang patayin ang kanyang mga kaaway sa larangan ng digmaan tulad ng kung paano ito ginawa noong sinaunang panahon ng kanyang nakaraang mundo at labanan hanggang sa huling sandali, ganap na mailalabas ang mainit na dugo sa kanyang buong katawan.
Ngayon ay sa wakas ay nakuha na niya ang pagkakataon. 182. May bakas ng excited na ngiti sa mukha ni Alvin kahit nakauwi na siya. Kinusot-kusot ni Kelly ang kanyang magagandang mata na puno ng kuryosidad habang nagtanong, "Young master, ano ang ikinatutuwa mo?" Tumingin din si Megan. Kitang-kita niya ang kasalukuyang nasa sabik na mood ni Alvin. "Wala lang, next month na lang balak ko pumunta sa battlefield para tingnan." Umiling si Alvin at ngumiti habang casual na nagsasalita. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang magagandang mukha ni Kelly at Megan ay parehong namutla nang matapos magsalita si Alvin. Larangan ng digmaan. Sa pagkakaalam nila, ang larangan ng digmaan ay isang lubhang mapanganib na lugar, at kapag ang isa ay pumunta doon, maaaring hindi na makabalik. "Young master, hindi ka ba pwedeng pumunta?" Si Kelly ay may maislan at nakakaantig na ekspresyon sa mga mata na nangingilid ang luha dahil ayaw niyang makipagsapalaran si Alvin. "Scoundrel, kung gusto mong sumama, gusto kong sumama sayo." Si Megan ay may matigas na ekspresyon. Nagsalita siya sa paraang nagpapakita na kung hindi siya isama ni Alvin, hindi niya pababayaan si Alvin. Naramdaman ni Alvin ang pananakit ng kanyang ulo. "Ano ang iniisip niyong dalawa? Pupunta lang ako bilang reinforcements. At saka, hindi ito ang uri ng reinforcement na pumapasok sa larangan ng digmaan. Ako ang tipo ng utak na nananatili sa loob ng kampo at nagbibigay ng mga payo at mungkahi sa mga kalalakihan sa larangan ng digmaan, unawain mo. At saka, ito ang tuntunin ng Paladin Academy, kung ang isa ay hindi pumasok sa larangan ng digmaan, kung gayon ang isa ay makakapagtapos." Nang matapos magsalita si Alvin, kahit siya mismo ay nakaramdam ng pag-init ng kanyang mukha. Kung siya ay papasok sa larangan ng digmaan, masunurin ba siyang mananatili sa loob ng kampo? Ang sagot ay isang tiyak na hindi. It's Paladin Academy's rule. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Megan dahil alam niyang pinili ni Alvin ang Star Mastermind Department sa Paladin Academy, at alam din niya ang pagkakaiba ng Star Mastermind Department at ng Star General Department. "Oo, matapang na sabi ni Alvin." Sa kalaunan, nagtagal si Alvin bago tuluyang mapatahimik ang dalawang babae. At kung makakapili siya, mas gugustuhin niyang makipaglaban sa isang first level na nascent soul martial artist. Siyempre, papatayin niya ang kanyang kalaban gamit ang Bone Corrosion Inscription. Kasunod nito, nakuha ni Alvin ang special ring ng kanyang ina mula sa kanya at tinulungan siyang mag-inscribe din ng Bone Corrosion Inscription. Pagkatapos lamang niyang gawin iyon ay tumira siya at naigal-inang. Ang kanyang target ay makapasok sa ikapitong antas ng core formation stage sa loob ng buwan. Kinabukasan, kakapasok lang ni Alvin sa silid-aralan nang marinig niya ang matinding talakayan ng mga estudyante sa loob ng kanyang klase. Ang kanilang mga talakayan ay tiyak na nauugnay sa usapin ng mga reinforcement para sa hilagang kanlurang hangganan isang buwan mula ngayon. Nagtipon sina Ray at Butch sa tabi ni Alvin at sinabi ni Butch, "Alvin, narinig ko na mahigit 300 estudyante ng ating Paladin Academy ang magpapalakas ng hukbo isang buwan mula ngayon sa battlefield ng hilagang kanlurang hangganan." "Narinig ko na." Tumango si Alvin. Di umano, sa 300 plus students na ito, 300 ay mula sa Star General Department, at malamang na hindi hihigit sa 10 tao lang ang ipapadala ng ating Star General Department. Ang tono ni Ray ay naglalaman ng halatang pagkabigo. Ito ay hindi pangkaraniwan. Umiling si Alvin at ngumiti. Ang mga estudyante ng Star Mastermind Department ay hindi ipinanganak para sa larangan ng digmaan. Mas naglilingkod sila sa mga domestic affairs ng Crimson Sky Kingdom. Katulad ng mga opisyal ng serbisyong sibil ng gobyerno ng kaharian, at ng county governors ng 18 counties. Lahat sila ay mula sa Star Mastermind Department, at ang ilan sa mga opisyal na nasa ilalim nila ay mula rin sa Star Mastermind Department. Si Butch ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. "Wala akong ibang hinihiling kundi ang magpalit ng pwesto sa Hudson sa ngayon." Bagamat ang mga grade 1 students ng Star General Department ay walang kota para makapasok sa reinforcements, sa susunod na 2 taon, kahit papaano ay magkaroon ako ng pagkakataong makapasok sa battlefield. Sa loob ng Star Mastermind Department, baka wala na akong pagkakataong makapasok sa battlefield at tumingin kahit na matapos akong magtapos. Malupit ang larangan ng digmaan.
At saka, napakasama ng kapaligiran. Hindi ito may kukumpara sa marangyang buhay na mayroon ka sa Dolan clan. Kung pupunta ka, baka hindi ka sanay. Umiling si Alvin. Malinaw sa kanya ang tungkol sa mentalidad ni Butch, at ito ay walang iba kundi pag-uusisa. Hindi masamang magkaroon ng karanasan, sabi ni Butch. Tumango si Ray bilang malalim na pagsang-ayon. Napansin ni Alvin ang kanilang mga titig ng pag-asa at sinabi, na may bahagyang ngiti, kung talagang gusto ninyong dalawa na pumunta, makakakuha ako ng 2 lugar para sa inyo. Ikaw. Sina Butch at Ray ay parehong may pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha habang nakatingin kay Alvin, at sinabi ni Butch, Alvin, mayroon kang masiglang rekomendasyon ni Teacher Sima, at sa gayon ay maaari kang makakuha ng 1 lugar. Ngunit sinabi mo na maaari kang makakuha ng 2 lugar para sa amin. Iyan ay isang medyo labis na pagmamalaki. Maliban kung kilala mo ang Divine o ang General sa panahong ito. Ano? Hindi kayo naniniwala sa akin? Nagsimulang tumawa si Alvin. Si Butch ay talagang nataman sa pagkakataong ito. Hindi lang niya kilala ang general na namumuno sa hukbo sa pagkakataong ito, ngunit kasabay nito ay alam din niya ang tungkol sa Divine Might Marquee. Para kay Alvin, ang 2 lugar ay isang bagay lamang ng pagsasabi ng isang pangungusap. Nakatuon ang tingin ni Ray habang sinabi, sa pagtataka, Alvin, mayroon ka ba talagang paraan para makakuha ng mga pwesto para sa amin? Matagal mo na akong kilala, nagsinungaling na ba ako sayo? Bahagyang natahimik si Alvin. Maging ang taong ito, si Ray, ay nag-alinlangan sa kanya. Maghanda kayong 2 ng maayos this month. In a month, depart with me. Bagamat hindi alam ni Ray at Butch kung bakit nagkaroon ng ganoong tiwala si Alvin, napagtanto nila na hindi nagbibiro si Alvin, at nagniningning ang kanilang mga mata. Tama, kapag kakain na tayo ng tanghalian, huwag mo nang banggitin ang bagay na ito. Nag-aalala ako na baka gusto rin akong sundan ni Hudson. Buti na lang kayong 2 ang sumusunod dahil pareho kayong Star Mastermind students at hindi mo kailangang personal na pumasok sa larangan ng digmaan, ngunit iba si Hudson, sabi ni Alvin, na may seryosong ekspresyon. Kung ang kasalukuyang Hudson ay papasok sa larangan ng digmaan, magkakaroon lamang siya ng maliit na pagkakataon na mabuhay, at bilang isang kaibigan, ayaw niyang makipagsapalaran si Hudson. Huwag kang mag-alala, alam namin ang gagawin. Ang batang iyon na si Hudson, kahit hindi mo siya tulungang makakuha ng lugar, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong makapasok sa larangan ng digmaan sa loob ng 1 o 2 taon. Tumawa si Butch. Hindi nagtagal, dumating si Charlie. Mabilis na lumipas ang klase sa buong umaga. Nang halos tanghali na, tinawag ni Charlie si Alvin. Alvin, ang Battlefield Reinforcement Order ng Hilagang Kanluran ay naipasa na. Inirekomenda na kita sa Vice Dean. Ang listahan ng Star Mastermind Department ay ilalabas kalahating buwan mula ngayon. Aalis ka 1 buwan mula ngayon, kaya maghanda ka ng maayos. Bahagyang tumango si Alvin na may walang pakialam na ekspresyon. Ang pagtingin sa nabuong ekspresyon ni Alvin ay naging sanhi ng lihim na pagkagulat ni Charlie. Ang batang ito ay talagang isang henyo na may malaking potensyal. Papasok na siya sa larangan ng digmaan, gayunpaman, talagang kalmado siya. Gayunpaman, kung alam ni Charlie na natanggap na ni Alvin ang balita noon pa man, ito ay isang misteryo kung ano ang magiging ekspresyon niya. Tanghali, habang kumakain sila sa cafeteria. Si Hudson ay may kampante at nasa sabik na ekspresyon. Nabalitaan ko na ang roster para sa mga reinforcements ng Star General Department para sa Hilagang Kanlurang hangganan ng labanan sa panahong ito ay inilabas na, at marami sa mga estudyante ay grade 2 na mga estudyante ng Star General Department. Mukhang magkakaroon ako ng pagkakataon sa susunod na taon. Hanggat nagsusumikap ka at naglilinang, natural na magkakaroon ka ng pagkakataon, nakangiting sabi ni Alvin. Hey, Alvin, wala kayong dapat ikainggit sa akin. Talaga. Bagamat may 70% plus chance ang mga estudyante ninyo sa Star Mastermind Department na hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa battlefield hanggang sa graduation, may thread pa rin ng pag-asa. At saka, hindi mahalaga kung hindi kayo makapasok sa battlefield dahil hindi bagay sa inyong lahat ang pagpatay.
Si Hudson ay tila inaaliw ang grupo ni Alvin na tatlo, ngunit ang kanyang tono, gayunpaman, ay halatang naglalaman ng bakas ng kasiyahan. Oo, tama ka, seryosong sabi ni Alvin habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagtawa. Ha 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 ha. Hindi na nakapagpigil sina Ray at Butch at tumawa ng malakas. Anong tinatawanan niyo lahat? Si Hudson ay may nabigla na ekspresyon. Wala naman. Umiling sina Ray at Butch. Kahit anong tanong ni Hudson, hindi sila magsasalita. Nagtitiwala sila na malalaman ni Hudson ang katotohanan sa loob ng isang buwan. Pagkatapos nilang kumain, si Alvin ay muling nagtanim sa ibabaw ng malaking puno sa gilid ng martial arts practice grounds para sa buong hapon bago umalis sa Paladin Academy kasama sina Butch at Ray. Pagkatapos maghiwalay ng landas, diretsong umuwi si Alvin. Sa isang malayong sulok ng inner city. Sa hindi kalayuan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang dahan-daang naglalakad sa harap ng isang malayong gusali, at kung titingnang mabuti, mapapansin nila na ang kanyang mga binti ay kasalukuyang nanginginig. Damn it, I'm not doing this job anymore. Although I only have to talk, that fellow behind the counter is too terrifying. 2 sentence lang ang sinabi niya at muntik ko nang mabasa ang pantalon ko sa takot. Habang siya ay bumubulong, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at tuluyang pumasok sa gusali. Sa loob ng maluwag na lobby, isang tao lang ang nakatayo sa likod ng counter. Ako. Naparito ako upang kumpirmahin ang takdang aralin na si Alvin. Huminga ng malalim ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at hindi nang ahas na tumingin sa binata sa likod ng counter. Napakunot ang noo ng binata sa likod ng counter nang makita ang takot na hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at walang pakialam niyang sinabi, hindi namin tinatanggap ang atas na ito. Ano? Hindi tinatanggap? Napatulala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong resulta, at sa isang sandali ay tila nakalimutan niyang matakot. Natarante siya at sinabing, hindi ba ito ang organisasyong Ghastly Shadow? Hindi ba ang Ghastly Shadow ang pinakasikat na organisasyong assassin sa loob ng Crimson Sky Kingdom? Ni hindi mo kayang alagaan ang isang kabataan. Sampal. Ang nagyayelong tingin ng binata ay parang isang sable habang dumadaan ito sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Itinaas niya ang kanyang kamay at naghulog ng isang stack ng silver sa counter. Ito ang deposito, ibinabalik. Kayong lahat. Parang biglang nagkaroon ng lakas ng loob ang lalaking nasa middle-aged out of nowhere at parang may gustong sabihin. FK off. Bahagyang naningkit ang mga mata ng binata, at isang malamig na malalamig na layuning pagpatay ang lumabas mula sa kanya. Sa sandaling nababalot ng layong pumatay ang nasa katanghaliang gulang, nanginig ang kanyang katawan at kinilabutan siya hanggang sa nabasa niya ang kanyang pantalon. I asked you to FK off. Hindi mo ba ako narinig? Ang boses ng binata ay panandaliang naglalaman ng bahagyang pagkainip. Ako, hindi ako makagalaw. Mapait na tumawa ang medyo may edad na. Naglakas loob ka talagang dumihan ang punto ng operasyon ng Ghastly Shadow ko. Nakaamoy ng masangsang na amoy ng ihi ang binata. Malungkot ang mukha niya bago iniabot ang kamay para bawiin ang lahat ng pilak sa counter. Maaari mong isaalang-alang ang pilak na ito ang bayad sa paglilinis. Kung maaaring pagtutol ng ang likod mo, maaari mong hilingin sa kanya na personal na lumapit sa akin. Ngayon, bibigyan kita ng oras ng 3 paghinga upang maglaho. Kung hindi, iwan mo ang iyong buhay dito. Lalong lumalamig ang boses ng binata. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang ay namutla at nanginginig ang kanyang mga binti. Ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang bulk zone ng hangin habang siya ay nagmamadaling lumabas sa lugar ng operasyon ng Ghastly Shadow sa napakalungkot na estado. 200,000 silver. 200,000 silver ang nawala ng ganun-ganun lang. Pagkaalis ng nasa middle-aged na lalaki ay tila nag-react sa wakas sa 200,000 na tila kinumpiska. Isang bagzo ng hangin ang dumaan, at pakiramdam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanlamig sa lahat ng dako, ngunit mas lalong nagyayelo sa loob ng kanyang puso. 200,000 pilak ang nawala ng ganoon. Paano siya babalik at ipapaliwanag ito?
Habang sinusulyapan niya ang mamasa-masa niyang pantalon, gusto niya talagang putulin ang bagay na iyon sa ilalim ng kanyang sinturon, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, wala siyang lakas ng loob. 183. Sa loob ng isang maluwag na courtyard house sa panloob na lungsod ng Imperial City. Basura, lumuhod ka. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matigas na mukha ang nagsipa ng kanyang paa palabas na parang kidlat, na sinipa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na basang-basa ang pantalon sa sahig. Lumuhad siya doon sa lupa at nanginginig na nakayuko ang ulo. Hindi siya naglakas loob na tingnan ang malaki at matangkad na figurang iyon sa harapan niya. Second Master, ako ang hindi nakayanan ng mabuti ang bagay na ito. Papalitan ko ang 200,000 silver na nawala nitong basura, magalang na sabi ng nasa katanghaliang gulang na may matigas na mukha sa malaki at matangkad na figure. Ang 200,000 pilak ay isang maliit na bagay. Ang malaki at matangkad na figure ay lumabas mula sa mga anino, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang bahagyang marangal na mukha ang nalantad. Ito ay isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at isang marangal na anyo ng isang taong nasa mataas na posisyon ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi payag ang ghastly shadow na iyon na tanggapin ang assignment sa maliit na bastard na iyon. Napatingin ang marangal na middle-aged na lalaki na nakaluhod sa sahig. Hindi niya napigil ang sumimangot dahil malabo niyang naamoy ang masangsang na amoy ng ihi. Oo, pangalawang guro. Mabilis na tumango ang medyo may edad na nalumuhad sa sahig at nanginginig ang katawan. Sinulyapan ng marangal na nasa katanghaliang gulang ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matigas na mukha, at sinabi, na may hindi mapapantayang kalmadong tinig, maglinis ka. Second Master, spare me. Second Master, spare. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumuhad sa lupa ay namutla, ngunit hindi man lang siya natapos sa pagsasalita ay nabasag ang kanyang bungo sa isang sampal ng medyo may edad na lalaki sa tabi niya. Patay. Second Master, kahit si Ghastly Shadow ay ayaw tanggapin ang assignment kay Alvin. Meron ba siyang? Medyo nag-alinlangan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matigas na mukha. Humph! Malinaw na malinaw sa akin ang background niya. Dahil hindi ito tatanggapin ni Ghastly Shadow, humanap ka ng ibang haharap sa kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may marangal na ekspresyon ay nagtaas ng kanyang kamay, at isang malaking stack ng pilak ang nahulog sa lupa. This is 30 million silver. Asikasuhin mo ng malinis ang bagay na ito. Ayokong malaman ng iba sa clan. 30 milyong pilak. Ang mga mag-aaral ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matigas na mukha ay sumikip, dahil hindi niya akalain na ang lalaking nauna sa kanya ay handang magbayad ng napakalaking halaga ng kayamanan para sa isang 18 taong gulang lamang na kabataan. Oo, pangalawang guro. Iniligpit ng nasa katanghaliang gulang na may matigas na mukha ang pilak bago pinulot ang bangkay sa tabi niya at dali-daling umalis sa looban ng bahay. Sa lalong madaling panahon, tanging ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may marangal na ekspresyon ang nananatili sa loob ng patio, at isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng kanyang bibig, na pumuno sa buong looban ng bahay. Alvin, pinatay mo ang aking anak, kaya't papapatayin kita ng walang kamatayang kamatayan. Maagang umaga, habang ang unang liwanag ng araw sa umaga ay bumababa sa lupa, ang mga piraso ng sikat ng araw ay sumisikat sa bintana upang bumaba sa kabataang nakaupo na nakakross ang paa sa kanyang kama. Huff! Makalipas ang mahabang panahon, huminga ng malalim ang binata at itinoon ang kanyang tingin. Sa aking kasalukuyang pag-unlad, dapat akong makalusot sa ikapitong antas ng core formation stage bago umalis. Matapos maisuot ang kanyang damit na kulay violet, umalis ng bahay ang binata pagkatapos kumain ng almusal. Sa pagdaan niya sa gilid ng martial arts practice ground pagkatapos makapasok sa Paladin Academy, maraming estudyante ang makikitang naglilinang ng martial skills at nakikipag-sparring sa loob ng martial arts practice grounds. Ang mga taong ito ay pawang mga estudyante mula sa Star General Department. Bahagyang nakatuon ang tingin ni Alvin. Mukhang ang reinforcement army na lumalabas sa labanan isang buwan mula ngayon ay pumukaw sa espiritu ng mga estudyanteng ito ng Star General Department. Biglang may 3 binata na lumapit sa kanya mula sa malayo.
Isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin, dahil may pamilyar na mukha sa tatlong tao sa harap niya, at ito ay si Ronel, ang pinsan ni Xander. Mula nang mamatay si Xander, hindi na muling nakita ni Alvin si Ronel, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya dito. Ibinaba ni Ronel ang kanyang ulo nang mapansin niya si Alvin. May balak siyang iwasan siya. Ronel, ano ang kinakatakutan mo? Ang matangkad na binata sa tabi ni Duanlong ay tumingin sa binata na nakasuot ng violet na nasa malayo, at ang kanyang hugis espada na mga kilay ay nagsalubong, na tila babahagyang naguguluhan. Kuya Nick, siya si Alvin. Mapait na tumawa ang kausap. Siya si Alvin. Nakatuon ang tingin ng binata na tinatawag na Nick at isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa loob, at itinaas niya ang kanyang kamay upang ilagay ito sa balikat ni Ronel. Ronel, ikaw ay isang taong nagmula sa aking Myriad Link County. Sa tingin mo ba ay maaari ka pa niyang i-bully sa akin dito? Nanginginig si Ronel nang bumalik siya sa kanyang katinoan. Oo, paano niya nakalimutan? Ang binata sa tabi niya ay anak ng County Governor ng Myriad Link County, ang young master ng County Governor's Estate. Bago lumitaw si Alvin, kinilala pa nga siya sa publiko bilang estudyante na may pinakamataas na likas na talento sa martial daw sa loob ng Paladin Academy pagkatapos ni Raymond. Si Alvin ay nakatayo sa di kalayuan, at nang mapansin niya na si Ronel ay tila isang daga na napapansin ang isang pusa nang makita siya, si Alvin ay hindi nagplano na pagtawanan si Ronel. Ngunit bigla niyang napansin na si Ronel ay tila nanumbalik ang kanyang espiritu at naglalakad papalapit kay Alvin kasama ang dalawang iba pang mga binata sa tabi niya na may napakagandang ugali. Nagdulot ito ng pagkatulala kay Alvin. Walang mali sa ulo nitong si Ronel, di ba? Baka gusto niyang mabugbog ulit. Ikaw si Alvin. Napansin ni Alvin na ang matangkad na binata sa tabi ni Ronel ay nakatingin sa kanya na may masamang tingin, at ang kanyang tono ay may halong bakas ng lamig. Ang matangkad na binata na ito ay may gwapong hitsura at hindi pangkaraniwang disposisyon. Naunawaan ni Alvin na nagmula siya sa isang pambihirang background sa isang sulyap lamang. Oo. Tumaas ang kilay ni Alvin. Maaaring ang taong ito ay gustong humarap para kay Ronel. Ako si Nick. Si Nick ay nakatitig ng matagal kay Alvin, at isang bakas ng puot ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Bago ang nakasuot ng violet na kabataan bago niya pinatay si Xander at ipalaganap ang kanyang pangalan sa buong Paladin Academy, siya ang kinikilala ng publiko bilang numero 1 henyo sa Paladin Academy. Ngunit mula noon, ang halo na ito ay inalis ng naka-violet na kabataang nauna sa kanya. Naging dahilan ito na medyo nahirapan siyang tanggapin na mayabang at mayabang. Nick. Napaisip si Alvin nang marinig niya ang sinabi ng binata. Ang pangalang ito ay hindi pamilyar sa kanya. Naalala pa niya ang araw na iyon na kara-rating lang niya sa Imperial City. Minsan ay narinig niyang pinag-uusapan ng iba ang taong ito sa loob ng restaurant na iyon sa labas ng lungsod. Sinabi pa nila na ang taong ito ay sumunod pagkatapos ng kanyang deadbeat na ama na maging martial daw genius na may pinakamataas na likas na talento sa loob ng Paladin Academy sa nakalipas na 20 taon. Nang maglaon pagkatapos niyang makapasok sa Paladin Academy, madalas pa rin niyang marinig na binabanggit ng iba itong Nick. Si Nick, isang grade 2 student ng Paladin Academy's Star General Department, ay nagtataglay ng cultivation sa ika-9 na antas ng core formation stage, at mayroon pa siyang grade 7 na spirit weapon. Sa mga mag-aaral sa ibaba ng Origin Core Stage sa loob ng Paladin Academy, walang nakapantay sa kanya. Ano? Gusto mong lumapit para kay Ronel? Nakatuon ang tingin ni Alvin habang kalmadong nakatingin kay Nick. So paano kung ako? Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Nick, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Samantala, ang mukha ni na Alvin at Nick ay nakaakit ng maraming estudyante. Dahil bahagi ito ng Martial Arts Practice Grounds, ang grupo ng mga estudyanteng naruroon sa loob ng Martial Arts Practice Ground ay nagtipon-tipon na. Alvin. Isang matipunong figure ang lumabas mula sa karamihan at tumayo sa tabi ni Alvin. Tumingin si Alvin kay Hudson at bahagyang nagulat bago bahagyang ngumiti at sinabing, Hudson, nandito ka rin talaga. Alvin, paano ka nakipag-away sa Nick na ito?
Sumimangot si Hudson at tumingin kay Nick na may bahagyang nakakatakot na tingin. Wala akong intensyon na makipag-away sa kanya. Gayunpaman, siya mismo ang dumating at humarang sa aking landas. Sinabi pa niyang gusto niyang lumapit para kay Ronel. Nagkibit balikat si Alvin na may inosenteng ekspresyon. Ikaw na naman. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Hudson habang nakatingin kay Ronel at sinabi, sa malamig na boses, Ronel, kung lalaki ka, huwag kang umasa sa iba. Ano ang tinatitigan mo? Kung nasa iyo ang mga bola, halika kalabanan mo ako. Namutla ang mukha ni Ronel, ngunit hindi siya nang ahas na tanggapin ang hamon dahil naranasan niya itong lakas ni Hudson at malayo ito sa maihahambing niya. Kalimutan mo na yan. Kapag kagat ka ng aso, baka gusto mo siyang kagatin bilang ganti. Umiling si Alvin at nakangiting tumingin kay Hudson. Malapit na ang oras, kaya dapat kang pumasok sa klase. Kung hindi, mag-ingat ka, baka parusahan ka ni Mark Ing. Habang nagsasalita siya, dinala ni Alvin si Hudson at naglakad ng magkabalikat, sinadyang naglalakad sa paligid ng tatlo ni Nick. Alvin, ikaw at ako ay parehong nasa ika-9 na antas ng core formation stage, at ikaw at ako ay parehong may grade 7 na spirit weapons. Ikaw, nangangahas ka bang labanan ako? Nang mapansin ng napakaraming tao na nanunood, nakatuon ang tingin ni Nick. Inilaan niyang ipakita ang kanyang lakas upang mabawi ang halo ng numero 1 henyo sa loob ng Paladin Academy. Dapat alam ng isa ang limitasyon. Hindi pinansin ni Alvin si Nick at walang pakialam na iniwan ang pangungusap na ito bago magpatuloy sa pasulong kasama si Hudson. Galing. Bagay talaga itong si Alvin. Ang Nick na ito ay ang dating numero 1 henyo ng ating Paladin Academy, ngunit talagang hindi pinansin ni Alvin nang harapin ang kanyang hamon. Sinabi pa niya kay Nick na dapat niyang malaman ang sarili niyang limitasyon. Ang mga nanunood na grupo ng mga estudyante ay ganap na nagkakagulo. Ang mukha ni Nick ay nanginginig, ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang gwapong mukha ay kasalukuyang napalitan ng mabangis na ekspresyon. Si Nick ay mula sa Myriad Link County's County Governor's Estate at anak ng County Governor. Mula sa murang edad, lumaki siya na may gintong kutsara sa kanyang bibig, at nang magsimula siyang magtanim, nagsiwalat pa siya ng isang napakapangit na likas na talento. Tinawag pa nga siyang numero 1 henyo sa loob ng huling 100 taon ng Myriad Link County. Pagkatapos noon, nakapasa siya sa entrance exam na itinatag ng Paladin Academy sa Myriad Link County at maayos na nakapasok sa Paladin Academy. Sa Paladin Academy, outstanding pa rin siya. Siya ay kinilala sa publiko bilang numero 1 henyo sa loob ng Paladin Academy. Sa mga estudyante ng Paladin Academy, isang tao lang mula 20+ years ago ang nakalampas sa kanya, at ang taong iyon ay si Raymond. Si Raymond, ang dating walang katulad na henyo na ang pangalan ay kumalat sa buong Crimson Sky Kingdom, ay hindi kapareho ng henerasyon niya. Sa kasalukuyan, si Raymond ay nawala pa sa loob ng maraming taon, at sa gayon ay wala siyang naramdaman nang ang kanyang limelight ay nalampasan ni Raymond. Ngunit nang lumitaw si Alvin na may pagkakakilanlan ng anak ni Raymond, ibinunyag na ang kanyang cultivation ay nasa ika-9 na antas ng core formation stage sa edad na 18, at pinatay si Xander, na isang 9th level core formation martial artist din. Ang pangalan ni Alvin ay kumalat sa Paladin Academy at maging sa Imperial City. Ang kanyang halo ay tila naalis sa isang gabi. Simula noon, ang puot kay Alvin ay lumitaw sa kanyang puso. Dahil dinala ako ng langit sa mundong ito, kung gayon bakit ang langit ang nagbigay buhay kay Alvin? Noong una ay may galit lamang siya sa kanyang puso, ngunit ngayon, nang personal niyang makilala si Alvin, napansin niya na talagang gusto niyang talunin si Alvin at patunayan ang kanyang sarili sa lahat. Siya, si Nick, ang numero 1 henyo pa rin sa Paladin Academy. Isang alamat na mahirap lampasan ng lahat ng estudyante ng Paladin Academy. Ngunit ngayon, noong sinimulan niya ang isang hamon, na talagang itinuring ni Alvin na ito ay hindi karapat-dapat na isaalang-alang. Ito ang naging dahilan upang ang kanyang puso ay ganap na napuno ng galit. Alvin, puway ka. Malungkot ang mukha ni Nick, at nanunuya siya habang nakatingin sa figure ni Alvin na nawawala sa malayo.
Si Alvin, na naglalakad ng magkabalikat kasama si Hudson, ay narinig ang sinabi ni Nick, at tumigil siya saglit sa kanyang mga yabag bago ngumiti ng kanyang ulo at nagpatuloy sa pasulong. Kung sa tingin mo na ang pag-ungol ng ganito ay maaaring sugpuin ang kababaan sa loob ng iyong puso, kung gayon huwag mag-atubiling umungal. Hindi naman sa hindi ako naglalakas loob na labanan ka, ngunit hinahamak ko. Dapat mong isipin ito sa iyong sarili. Ang boses ni Alvin ay umalangaw-ngaw mula sa malayo at pumasok sa tainga ni Nick. Parang mga pinang tumutusok sa kanya. Alvin. Hindi na nakayanan ni Nick at tuluyan ng sumabog. 184. Kasabay ng paputok na sigaw ni Nick, ang origin energy ay tumaas ng paputok sa kanyang mga binti, at ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang cannonball habang siya ay sumusugod patungo kay Alvin. 12 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Whoosh! Ang bilis ni Nick ay napakabilis. Para siyang naging cheetah at mabilis na gumalaw na parang hangin. Itinaas ni Nick ang kanyang kamay. Sa loob nito, isang ganap na itim na 3 talampakan ang haba na talam ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at isang itim na liwanag ng espada ang palm unit sa kalangitan habang lumilipad ito patungo kay Alvin. Sa itaas ng Nick, ang isa pang 3 sinaunang mammoth na silhouette ay agad na nag-condense sa anyo. Sa pag-asa sa pagpapalakas ng kanyang espiritong sandata, ang pag-atake ni Nick ay maihahambing sa lakas ng 15 sinaunang mammoth. Ika-9 na antas ng core formation stage. Grade 7 spirit weapon. Gaya ng inaasahan, naakit ni Nick ang mga tingin ng lahat ng mga estudyante ng Paladin Academy na naroroon sa sandaling siya ay umatake, at isang bakas ng pananabik ang lumitaw sa kanilang mga titig. Lahat sila ay labis na nagtataka kung kaya ni Nick na talunin si Alvin. Ang espada sa loob ng kamay ni Nick ay kumislap, at sa sandaling siya ay sumugod patungo kay Alvin, isang mabangis at galit na kinang ang kumislap sa kanyang mga mata. Talagang sinabi nitong si Alvin na hinamak niya ang pakikipaglaban sa kanya. Kung mas matandang origin core martial artist ang nagsabi nito, wala siyang mararamdaman. Ngunit ang taong nagsabi nito ay isa lamang ika-9 na antas ng core formation martial artist, at higit pa rito, isang 18 taong gulang na kabataan. Higit sa lahat, ang kabataang ito ang target ng paghahambing sa loob ng kanyang puso, ang target na nais niyang supalan. Whoosh! Ang pagsipol ng espada na umalangaw-ngaw mula sa kanyang likuran ay naging sanhi ng pagdilim ng mukha ni Alvin, at nagpuwersa siya gamit ang kanyang kamay upang itulak si Hudson palayo bago tumabi sa kanyang sarili. Samantala, ang suntok ng espada ni Nick ay sumipol at kumislap, eksaktong dumaan sa kinaroroonan ni Alvin kanina at halos nagsisipilyo ng mga damit sa katawan ni Alvin habang ito ay dumaan. Nick! Kasuklam-suklam! Medyo nalulungkot si Hudson, at galit na tinitigan niya si Nick na may sobrang hindi magandang tingnan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Nick si Hudson at sa halip ay tumingin sa kalapit na Alvin habang nagsasalita siya sa boses na kasing lamig ng yelo. Alvin, sinabi mo kanina na hinamak mo akong kalabanan. Ngayon gusto kong makita kung ano ang iyong pinagkakatiwalaan, Alvin, para ipagmalaki ang ganyan. Ang mukha ni Alvin ay lumubog dahil hindi niya inaasahan na ang Nick na ito ay magiging napakasobra. At isang apoy ng galit ang nagliyab sa kanyang puso. Isang apoy na mahirap pigilan. Samantala, ang mga estudyanteng nakatayo sa malayo ay sumunod at nakatingin sa eksenang ito mula sa malayo. Bumaba lahat ang kanilang mga tingin sa 2 figure na nasa komprontasyon. Ang isa ay isang 20+ taong gulang na binata. Ang isa ay isang 18 taong gulang na kabataan. Ang binata ay si Nick, ang sikat na henyong estudyante sa loob ng Paladin Academy, ang nabuong numero 1 henyo at kinikilala ng publiko ang numero 1 sa ibaba ng Origin Core Stage sa Paladin Academy. Ang kabataan ay si Alvin, isang sikat na henyo na estudyante sa Paladin Academy, at noong papasok pa lang siya sa Paladin Academy, hindi na siya nakakuha ng anumang atensyon ng publiko.
Hanggang sa matapos niyang makilahok sa isang buhay at kamatayan na labanan kasama ang isa pang estudyante ng core formation ng ika-9 na antas, nagsiwalat ng cultivation sa ika-9 na antas ng core formation stage, at pinatay ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pag-asa sa grade 7. Noon lang kumalat ang pangalan niya sa buong Paladin Academy. Simula noon, ang halo ng numero 1 henyo sa loob ng Paladin Academy ay lumipat mula sa lugar nito sa itaas ng ulo ni Nick upang dumapo sa ulo ng kabataang ito. At ngayon, ang dating numero 1 henyo at ang kasalukuyang numero 1 henyo ay nagharap sa isa't isa. Anong uri ng mga spark ang aidudulot ng kanilang pag-aaway? Sa sandaling ito, lahat ay nagpipigil ng hininga at pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan nila sa paghihintay. Kumbinsido sila na ang pagsunod dito ay magiging isang napakatalino na pakikibaka sa pagitan ng dalawang magkatugmang kalaban. Kapag mapanood ko ang labanan sa pagitan nina Alvin at Nick gamit ang sarili kong mga mata, kahit naparusahan ako dahil sa pagkahuli, sulit pa rin. Eksakto. Ang dating numero 1 henyo laban sa kasalukuyang numero 1 henyo. Ito ay isang bagay na mahirap makuha. Nagniningning ang mga tingin ng mga estudyante sa paligid at puno ng pananibik ang kanilang mga mukha. Si Ronel ay nakatayo sa karamihan, at isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig habang ang kanyang malamig na tingin ay bumaba sa binata na nakadamit ng violet. Alvin, tingnan natin kung paano ka magtatapos ngayon. Sa totoo lang nakikipag-away kay Kuya Nick. Nililigawan mo si kamatayan. Bilang miyembro ng Darfield Clan ng Myriad Link County, alam na alam ni Ronel kung gaano kaitekot ang anak ng gobernador ng county, si Nick, at hindi niya akalain na si Alvin ay magiging katapat ni Nick. Nick, kung ayaw mong mawala ng mukha, bilasan mong umalis. Nakatuon ang tingin ni Alvin habang nakatingin kay Nick na may kalmadong ekspresyon at tila walang pakialam. Kung ayaw mong mawala ng mukha, bilasan mong umalis. Nang matapos magsalita si Alvin, hindi lamang naging malungkot ang mukha ni Nick, maging ang grupo ng mga estudyanteng nanunood ay tumingin kay Nick na may kakaibang mga tingin. Kung aalis si Nick ngayon, walang alinlangan na mas nakakahiya. Alvin, lahat ay maaaring magyabang. Kung ikaw ay isang lalaki, pagkatapos ay labanan mo ako at patunayan sa lahat na ikaw ay talagang may lakas na iwasan ang pakikipaglaban sa akin. Nag-aapoy ang tingin ni Nick habang nakatingin kay Alvin, at ang origin energy ay kumislap sa pitch black grade 7 spirit sword sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap na may malamig na liwanag, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang pagngisi. Dahil desidido ka sa iyong paraan at hindi natatakot na mawalan ng mukha, pagkatapos ay pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Malinaw sa kanyang puso si Alvin. Kung hindi niya patunayan ang kanyang sarili, tiyak na tatataken ni Nick ang kanyang bibig ng walang katapusan. Dahil ito ay dumating sa ganito, kailangan niyang ganap na sirain ang kumpiyansa ni Nick na ito at gawin siyang umatras pagkatapos malaman ang mga paghihirap. Maghihintay ako at tingnan. Malamig na sumingot si Nick na may mapagmataas na ekspresyon. Kung gayon, kunin mo itong suntok ko. Ang boses ni Alvin ay sumabog na parang kulog. Agad, lumipat si Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Ang paggalaw ni Alvin na para bang ang kanyang buong katawan ay naging isang espiritong ahas. Ang kanyang bilis ay mabilis na parang kidlat. Sa itaas ni Alvin, 12 sinaunang mammoth na silhouette ang nakondensed sa anyo. Sumunod sa kanya si Nick. Parang nagiging bugzo ng hangin, ang itim na 3 talampakang haba na talam sa loob ng kanyang kamay ay kumislap at ang mga silwete ng espada ay kumikislap na parang nagiging isang napakaraming silwete ng espada. Malinaw na ito ay isang napakalalim na kasanayan sa espada. Kasabay nito, 15 sinaunang mammoth na mga silhouette ang namuo sa itaas ng Nick. Sa sandaling umatake si Nick, sumabog siya ng buong lakas at pinagsama pa ang lakas ng kanyang espiritong sandata kapag ginamit niya ang kanyang lakas. Iyon lang ang mayroon ka. Kung ito ay ang dating Alvin, maaaring siya ay bahagyang natakot ng harapin ang hampas ng espada ni Nick, ngunit ang kasalukuyang Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Ang katawan ni Alvin ay kumikislap, at ang bilis sa ibaba ng kanyang mga paa ay agad na tumaas ng ilang antas bago niya agad na naiwasan ang hampas ng espada ni Nick.
Whoosh! Hinabol ni Nick. Gayunpaman, mabilis niyang napansin na hindi niya kayang abutin si Alvin dahil imposibleng makasabay ang bilis ni Alvin. How is this possible? Paano kaya ang bilis niya? Nang mapansin niyang isa pang apat na sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw sa itaas ni Alvin, isang kinang hindi paniniwala ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang lakas ng 16 na sinaunang mammoth. Oh my God, ang lakas ng 16 na sinaunang mammoth. Hindi ginamit ni Alvin ang kanyang spirit weapon para umatake at iniiwasan lamang niya si Nick gamit ang kanyang movement technique. Sa madaling salita, nang hindi umaasa sa isang spirit weapon at kumukuha lamang ng enerhiya ng langit at lupa, si Alvin ay nakakagawa ng 16 na sinaunang mammoth silhouette. Mukhang itong si Alvin ay nakalusot na sa origin core stage. Tanging isang origin core martial artist lang ang may kakayahang magkaroon ng ganoong nakakatakot na lakas ng hindi gumagamit ng spirit weapon. Ang unang antas ng origin core stage ay nagtataglay ng lakas ng 20 sinaunang mammoth. Halatang nagpipigil ngayon si Alvin. Saglit na natulala ang nanunood na grupo ng mga estudyante bago napabuntong hininga sa pagtataka. Karamihan sa mga tao ay may mga mukha na puno ng kawalang paniwala. Isang 18 taong gulang na origin core martial artist. Banal. Anong klaseng halimaw ito? Napatulala rin si Ronel nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. Hindi. Imposible. Paano naging origin core martial artist ang munting bastard na ito? Whoosh! Bahagyang nanlamig ang titig ni Alvin habang kumikislap ang kanyang katawan bago direktang dumating sa likod ni Nick. Nanginginig ang kanang braso niya at tinamaan ng simpleng suntok. Bang! Ang lakas ng 16 na sinaunang mammoth ay sumabog na nabasag ang defensive chi barrier sa ibabaw ng katawan ni Nick bago pinasabog si Nick. Bang! Mabangis na bumagsak si Nick sa lupa at ang kanyang katawan ay nanginginig habang patuloy siyang nagluwa ng ilang subo ng dugo. Kalmado ang tingin ni Alvin habang walang pakialam niyang winalis si Nick gamit ang kanyang tingin at dahan-daang nagsalita. Ngayon, ano sa palagay mo? Ako ba, Alvin, ay may lakas na manghamak na labanan ka? Gayunpaman, sa sandaling ito, tila hindi narinig ni Nick ang sinabi ni Alvin. Galit ang ekspresyon niya at nanlalabo ang mga mata. Malinaw na nakatanggap siya ng malaking dagok sa kanyang kumpiyansa. Humph! Malamig na winalis ni Alvin si Nick gamit ang kanyang tingin bago tinawag si Hudson at direktang naglakad patungo sa kanyang silid-aralan. Karamihan sa mga estudyanteng naruroon ay nakatingin sa pag-alis ni Alvin, at ang kanilang mga mata ay naglabas ng pagkamangha at paghanga. Isang 18 taong gulang na origin core martial artist. Ang likas na talento ng kabataang ito ay lubos na nahihigitin ng kanyang ama. Kahit sa mga taong iyon, si Raymond ay nakarating lamang sa origin core stage sa edad na 20. Paano nila malalaman na ang cultivation ni Alvin ay kasalukuyang medyo malayo sa origin core stage, at ang tanging dahilan kung bakit niya nagawa ang ganoong nakakatakot na puwersa ay dahil sa Supreme Cultivation Method, ang Nine Dragons War Sovereign Technique, na kanyang nilinang. Si Nick ay nagtataglay ng lakas ng 15 sinaunang mammoth kapag umaasa sa kanyang Grade 7 Spirit Sword para magsagawa ng mga pag-atake. Ngunit bago ang lakas ng 16 na sinaunang mammoth na ginawa nitong si Alvin na walang dala, hindi niya kayang tiisin kahit isang suntok. Ang sinasabi mo ay lubos na basura. Ang Grade 7 Spirit Sword ay nagpapalakas lamang ng lakas ng mga pag-atake, ngunit ang bilis ni Nick ay itinulak lamang ng lakas ng 12 sinaunang mammoth. Si Alvin, sa kamay, ay may tula na itinutulak ng lakas ng 16 na sinaunang mammoth, at sa gayon ay ganap na wala sa antas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-9 na antas ng core formation stage at ang unang antas ng origin core stage ay masyadong malaki. At ito ay noong hindi pa naibigay ni Alvin ang kanyang buong lakas. Oo, kung ginawa niya ang kanyang buong lakas, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Shu na i-sword ang kanyang espada. Masiglang nag-usap ang grupo ng mga mag-aaral. Bukod dito, ang lahat ng kanilang mga salita, kapag narinig ni Nick, ay parang mga pin na tumutusok sa kanya na naging dahilan upang siya ay halos manhid. Isang 18 taong gulang na origin core martial artist.
Biglang naramdaman ni Nick na ang lahat ng mga taon ng kanyang buhay ay nasayang at wala pa rin siyang silbi, at ang kanyang malamlam na mga mata ay kumikislap sa kadiliman ng pagkatalo. Samantala, naglakad sina Alvin at Hudson sa landas patungo sa silid-aralan, at si Hudson ay may mukha na puno ng labis na pagkagulat. FK. Alvin, kailan ka pumasok sa Origin Core Stage? Si Hudson ay tila walang pakialam, ngunit siya ay bahagyang mapait sa kanyang puso. Nang makilala niya si Alvin sa unang pagkakataon sa loob ng Iron Blood Army's Genius Camp noong araw na iyon, si Alvin ay katulad din ng pang-apat na antas ng core formation martial artist tulad niya. Ngunit ngayon ay katatapos lang niyang makapasok sa ikapitong antas ng core formation stage 2 araw na ang nakakaraan, at orihinal na inakala niyang dahan-dahan niyang maaabutan ang mga yapot ni Alvin, ngunit nakakabigla niyang napansin na si Alvin ay nakalusot na sa Origin Core Stage. Naramdaman niya ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan. Siguro hindi ko dapat ikumpara ang sarili ko sa freak na ito. I'm practically just frustrating myself. Bumantong hininga si Hudson. 185. Bahagyang ngumiti si Alvin bilang tugon sa tanong ni Hudson. Sa mga mata ng isang bystander, ang kanyang lakas ay talagang isang Origin Core martial artist lang ang nakakapagbigay. At sa paksang ito, hindi na siya nagpaliwanag pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa pamamaraan ng paglilinang na kanyang nilinang, ang Nine Dragons War Sovereign Technique. Iyon ang pinakadakilang sikreto niya. Kung ito ay ilalabas, tiyak na makakatagpo siya ng kumpletong pagkalipol. Kasalukuyang nilinang ni Alvin ang pangalawang anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Raging Python form, at naramdaman na niya kung gaano kalangit ang paraan ng paglilinang na ito. Naiisip niya na kung ang Nine Dragon War Sovereign Technique ay ihahayag sa publiko, kahit na ang mga totoong Void Stage powerhouses ay malamang na mapuko ang kanilang interes. Hindi nagtagal, naghiwalay sina Alvin at Hudson, diretsyong tinungo ang kani-kanilang silid-aralan. Sa loob ng silid-aralan, ang iba pang 17 na estudyante ay umupo na, at tanging si Alvin na lamang ang naiwan. Guro. Dumating si Alvin sa pintuan ng silid-aralan at ngumiti ng paumanhin kay Charlie. Hindi umimik si Charlie at tumango siya. Pumasok ka na. Ngayon lang pumasok si Alvin sa silid-aralan at umupo sa kanyang upuan. Umupo si Butch sa likod ni Alvin at inilapit ang kanyang ulo habang nagtanong, na may pilyong ngiti, Alvin, kahit na late ka rin dumating dati, hindi ka pa nahuhuli sa klase. Maging totoo ka, may ginawa ka bang masama kagabi at hindi ka gumising ngayong umaga? Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Butch habang pag-alit niyang sinabi, iyon lang ba ang nasa utak mo? Hindi nagtagal, lumipas ang buong umaga. Sa tanghali pagkatapos ng klase, naglakad sina Alvin, Ray, at Butch patungo sa cafeteria, at kahit saan sila madaanan, maraming estudyante ang tila sumasaludo sa kanila sa kanilang mga titig. Tumingin si Butch kina Alvin at Ray habang nagtatanong, mayroon ba sa ating mga mukha? Walang anuman sa mukha mo at ni Alvin. Paano ang akin? Naramdaman din ni Ray na kakaiba ito. Bakit ganito ang tingin sa kanila ng mga taong ito? Sinulyapan ni Butch si Ray at seryosong nagsabi, wala rin sa iyo. Sa kanilang tatlo, marahil si Alvin lamang ang nakapagpanitili ng kanyang kalmado, dahil alam niya ang dahilan. Iyan ay si Alvin, ang grade 1 na estudyante na tumuntong sa Origin Core Stage sa edad na 18 lamang. FK. Hindi pwede. Grade 1 student sa Origin Core Stage. Sa sandaling ito, huminto ang dalawang kalapit na estudyante upang tumayo at tumingin kay Alvin habang nagbubulungan sila sa talakayan. Dahil sa di kalayuan, narinig ni Ray at Butch ang kanilang mga boses, at sa wakas ay nag-react silang dalawa. Kaya pala ang lahat ng mga titig ng pagpupugay sa lahat ng oras na ito ay hindi dahil may kung ano sa kanilang mga mukha. Lahat ng mga taong iyon ay nakatingin kay Alvin. Alvin. Nakapasok ka sa Origin Core Stage. Si Butch at Ray ay may mga mukha na puno ng pagtataka, at ang kanilang mga mata ay naglalabas ng kislap ng hindi paniniwala. Sobra talaga ito. Bahagyang ngumiti si Alvin at pinanatili ang kanyang katahimikan. FK. You can't have really break through to the Origin Core Stage, right?
At saka, bakit alam ng lahat ng mga ito na nakalusot ka na sa origin core stage pero hindi tayo? Hindi kaya nahuli ka sa klase kaninang umaga dahil may ginawa ka. Sumusumpa si Butch habang nagtatanong siya ng sunod-sunod na tanong. Kahit na hindi nagsasalita si Ray, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Alvin. Kapag nakita ninyo si Hudson sa ilang sandali, tanungin ninyo siya. Nagkibit balikat si Alvin at bahagyang nawala ng magawa. Sa loob ng cafeteria, nakaupo lang ang tatlong grupo ni Alvin nang dumating si Hudson. Si Ray at Butch ay natural na magtatanong sa kanya. At di nagtagal, sa ilalim ng isang pagsasalaysay na may sari-saring boses at mukha ni Hudson, sa wakas ay alam na ni Ray at Butch ang sanhi at epekto ng buong bagay. Hindi nila akalain na si Alvin ay nahuhuli sa klase ngayon ay dahil talaga kay Nick. Nick, natural na alam nila kung sino iyon. Isang grade 2 student ng Paladin Academy, at ang kinikilala ng publiko na numero 1 henyo sa loob ng Paladin Academy bago ang hitsura ni Alvin. Alvin, hindi mo lang inalis ang titulo ng numero 1 henyo mula sa Nick na iyon, ngunit pinahirapan mo pa siya ng matinding pagkatalo sa publiko. Siguradong magiging mas mababa siya sa iyo sa bawat sulok sa loob ng Paladin Academy sa hinaharap. Umiling si Butch. Bahagya siyang nagulat sa kanyang puso dahil hindi niya akalain na ang Alvin na ito ay kakilakilabot bago niya nagawang sirain si Nick. Siyempre, lalo siyang nabigla tungkol sa paglilinang ni Alvin. Pagtungo sa origin core stage sa edad na 18 pa lamang. Ang pag-iisip pa lang nito ay naging manhid na ang kanyang anit. Umiling si Alvin at walang pakialam na ngumiti. Binigyan ko siya ng pagkakataon noong mga oras na iyon, at siya ang nagmamalabis. Serves him right. Puno ng kasiyahan ang mukha ni Hudson dahil sa kasawian ni Nick. Tinitigan ni Ray si Alvin na may masalimuot na tingin, at sa hindi namamalayan, isang bakas ng mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa kasalukuyan, isang hakbang na lang ang layo niya mula sa ikapitong antas ng core formation stage, ngunit nakapasok na si Alvin sa origin core stage. Bagamat matagal na siyang walang intensyon na ikumpara ang kanyang sarili kay Alvin, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang pagkabalisa sa kanyang puso. Tama. Biglang, tila may naisip si Hudson habang nakatingin kay Alvin na may bahagyang seryosong ekspresyon. Alvin, narinig ko na ang background ni Nick ay hindi simple. Siya ay anak ng county governor ng Myriad Link County. Anak ng gobernador ng county. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin, at nang maalala niya ang eksena kaninang umaga, bigla siyang naunawaan. Ngayong umaga, orihinal na walang espada sa kamay ni Nick, ngunit kalaunan ay halatang binawi niya ito mula sa isang special ring. Sa oras na iyon, bahagyang nagulat si Alvin na si Nick ay talagang may special ring. At saka, ang espada niyang iyon ay isang grade 7 spirit weapon. Ngayong alam na niya ang pagkakakilanlan ni Nick, sa wakas ay naunawaan na niya. Anak ng gobernador ng county. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Mayroon lamang kabuoang 18 mga county sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Bukod dito, pinutol muna niya ang braso ng anak ng gobernador ng county ng Swallow Mountain County, si Paysan. Kasunod nito, pinalo niya ang anak na babae ng county gobernador ng Fairsun County sa isang ulo ng baboy, ng 2 beses na magkakasunod. Ngayon ay nasaktan niya ang anak ng county governor ng Myriad Link County, si Nick. Sa loob ng 18 county, direkta o hindi direktang nasaktan niya ang 3 sa kanila. Sa ilalim ng bahagyang nag-aalalang mga tingin ni Ray at ng iba pa, ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Anong ginagawa ninyong lahat? Huwag ninyong kalimutan na nakasakit na ako ng isang county governor mula pa noong unang panahon. Ang anak na babae ng county governor ng Fairsun County, si Giselle, ay galit na galit sa akin. At saka, pinsan pa nga siya ng 5th Prince. Kung ikukumpara doon, ang Nick na ito ay hindi gaanong halaga. Ngayon lang naalala ni Ray at ng iba pa na ang taong ito ay isa na nagudyok ng maraming gulo, at lahat sila ay tumawa ng mapait. Sa totoo lang, wala lang talaga. Na si Nick ay nagpapalabi sa kanyang sarili, at natalo mo lang siya ngunit hindi mo siya sinaktan. Ang county governor ng Myriad Link County ay malamang na hindi masyadong maliit.
Bahagyang ngumiti si Butch habang nagsasalita at pinagaan ang kapaligiran sa kanilang mesa. Tumango sina Ray at Hudson bilang pagsang-ayon. Para kay Alvin, hindi niya ito pinansin. Myriad Link County. Hindi man lang siya natakot sa mga maharlika tulad ng Third Prince at Fifth Prince. Paano siya matatakot sa isang hamak na gobernador ng county? Sa sandaling ito, halos napuno ng talakayan ang buong cafeteria tungkol sa pagpapakita ni Alvin ng isang cultivation sa Origin Core Stage at pagkatalo kay Nick. Si Alvin ay muling naging sentro ng atensyon ng publiko. Kumunot ang noo ni Alvin, dahil hindi niya gusto ang pakiramdam na tinatitigan siya na para bang isa siyang unggoy sa zoo, at casual siyang kumain ng pagkain bago umalis sa cafeteria at tumungo sa malaking puno sa gilid ng martial arts practice grounds para magtanim. Sa cafeteria pavilion. Kasalukuyang may mukha na puno ng pagtataka ang isang matandang nakaabo na nakadamit. Talagang nakapasok ang batang iyon sa Origin Core Stage. Sa takip silim, sa tarangkahan ng Paladin Academy, nakipaghiwalay si Alvin kina Ray at Butch. Pagkalabas ng gate, napansin niyang may mga taong nakatingin sa kanya, at sa mga taong iyon, dalawa ang kanyang mga tauhan, sina Gover at Liam. Ang iba pang 5 tao ay hindi pamilyar. Gayunpaman, ang lakas ng mga taong ito ay wala pa sa nascent soul stage. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin habang siya ay mabilis na naglalakad patungo sa isang malayong eskinita. Mayroong ilang mga tao na sunod-sunod na nasawi sa loob ng eskinitang ito, at walang pagbubukod, lahat ng mga taong ito ay gustong patayin si Alvin. Kakapasok lang ni Alvin sa eskinita ay naramdaman niya ang malamig na bugzo ng hangin mula sa kanyang likuran. Sa isang kisap mata, 5 nasa edad na lalaki ang nakapaligid sa kanya. Napansin ni Alvin na ang kasalukuyang 5 tao ay nakatingin sa kanya na may mga titig na malabong naglalaman ng bakas ng kasakiman, at halatang may hinahanap sila. Mukhang ang mga taong ito ay hiniling ng isang tao na gawin ito at kumukuha lamang ng pera para gumawa ng trabaho, naisip ni Alvin sa loob. Lahat kayo ay gumagawa ng trabahong ito para sa pera, di ba? Bibigyan kita ng doble ang presyo ng ibinigay sa iyo ng taong iyon. Tumingin si Alvin sa lalaking nangunguna sa 5 tao. Isa itong lalaking may galos sa mukha, may bisyo ang ekspresyon, at sa isang sulyap, malalaman ng kahit sino na hindi siya mabuting tao. Kasama ang lalaking may peklat, silang 5 ay hindi maiwasang matigilan ng marinig ang sinabi ni Alvin. Anak, ang mga lansangan ay may sariling mga patakaran. Dahil kaming Crimson North's 5 Tigers ay tinanggap ang pera at natapos na ang deal na ito, kahit na magbayad ka ng 10 beses ng halaga, wala pa ring silbi. Malamig na umungol ang lalaking may peklat, at nang matapos siyang magsalita, umikot ang kanyang mga salita. Siyempre, bagamat hindi ka makakatakas sa kamatayan, kung gusto mong bilhin ang buhay ng taong nagpadala sa amin, basta babayaran mo kami ngayon, ginagarantiyahan namin na aalagaan ang taong iyon pagkatapos ng iyong kamatayan. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan matapos niyang marinig ang sinabi ng lalaking may galos. Kahit na posible. Of course. We take money to do a job. We recognize money, not people. Nagsalita ang lalaking may galos na parang natural at tama. Kung gayon, magkano ang dapat kong ibayad para mapatay mo ang taong iyon? Nanliit ang mga mata ni Alvin at may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang lalaking may peklat ay hindi na nagdalawang isip habang direktang sinabi, 100,000 pilak. 100,000 pilak. Nagsalubong ang kilay ni Alvin. Kung ganoon magkano ang ginamit niya para bilhin ang buhay ko? Estudyante ka ng Paladin Academy, kaya mas mahal ang buhay mo. 200,000 silver, sabi ng lalaking may galos. 200,000 pilak. Saglit na natigilan si Alvin bago nagpakawala sa agos ng pang-aabuso sa ilalim ng nakakatuwang mga tingin ng lalaking may peklat at ng 4 pang lalaki. FK. Ang buhay ng young master na ito ay nagkakahalaga lang ng 200,000 silver. Marami na ang 200,000 silver. Ungol ng isa sa mga lalaki sa grupo ng lalaking may peklat. Marami ba ang 200,000 silver? Ngumisi si Alvin at itinaas ang kanyang kamay.
Isang salansan ng mga perang papel ang lumitaw sa kanyang kamay, at lahat sila ay nasa 10,000 denominasyon. Ngayon, may 1,000,000 na pilak sa kamay nitong Young Master. Hanggat kaya mong patayin ang Young Master na ito, ibibigay sa iyo ng Young Master na ito ang lahat. Paano na? Ang grupo ng 5 ng taong may galos ay natulala nang marinig nila ang sinabi ni Alvin. Nakagawa sila ng maraming deal sa negosyo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong mga pangyayari. Ikaw. Nagsasabi ka ng totoo. Ang lalaking may peklat ay mabangis na lumunok ng laway at may mukha na puno ng hindi makapaniwala. Mas mabuting huwag mo akong lokohin, Donnie, kung hindi, kailangan mong magdusa. Ang pangalan ni Donnie ay kilala sa mga lansangan. Gaano kakilala? Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig mula sa kanyang likuran. 186. Umiling si Alvin at ngumiti habang nakatingin sa dalawang lalaking naglakad mula sa malayo. Bakit ang bilis niyong lumabas? Hindi pa ako tapos maglaro. Hindi pa tapos maglaro. Sa pangunguna ng lalaking may peklat, si Donnie, lahat ng Crimson North's 5 Tigers ay ganap na natigilan nang marinig nila ang sinabi ni Alvin, at isang masamang premonition ang lumitaw sa kanilang mga puso. Isa-isa silang napalingon at napatingin sa pinanggalingan ng boses. Doon, nakita nila ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na naglalakad ng magkabalikat. Sa itaas ng bawat isa sa dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay may 1,000 sinaunang mammoth silhouette. Isang kabuoang 2,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumabas kasama nila. Nascent. 7th level Nascent Soul Martial Artists. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Donnie, ang kanyang mukha ay puno ng takot, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Ang iba pa niyang 4 na kapatid ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya, dahil lahat sila ay may malagim na maputlang mukha at hindi man lang naglakas loob na itaas ang mungkahi na tumakas. Anong biro? Bago ang 17th antas ng Nascent Soul Martial Artist, talagang imposible para sa kanila na magkaroon ng pagkakataong tumakas. Ngayon, umaasa na lamang sila na ang kanyang kabataang nakadamit ng violet ay maliligtas sila. Putong. Putong. Sa pangunguna ni Donnie, silang 5 ay direktang lumuhad kay Alvin at ibinaba ang kanilang mga ulo. Sila ay tila lubhang nasaran ng loob. Sampal. Itinaas ni Donnie ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang sarili, at humingi siya ng awa sa nanginginig na boses. Young Master. May mga mata kami, ngunit nabigo kaming makita at nasaktan ka. Isa kang magaling at mapagbigay na tao. Isipin mo na lang kaming basura at iniligtas ang aming buhay. Ngayon ay sa wakas ay napagtanto niya na ang kabataang ito ay pinaglalaroan lamang sila kanina. Sa parehong oras na siya ay takot sa punto ng takot, isang bakas ng galit na tila lumitaw sa loob ng kanyang puso. Ang galit na ito ay natural sa taong nagbayad sa kanila para patayin ang kabataan. Kung alam niyang ang target sa pagkakataong ito ay mayroong 2 7th level Nascent Soul Martial Artists sa tabi niya, not to mention 200,000 silver, kahit bibigyan siya ng 10,000,000 silver, hindi pa rin siya mangangahas. Kahit na nakakatokso ang pera, mas mahalaga ang kanyang buhay. Nagulat si Alvin sa mga kilos nilang 5 dahil hindi niya inaasahan na magiging prangka sila. Hindi ba kayong lahat ay ilang Crimson North's 5 Tigers? Hindi ba mayroon kayong kaunting gulugod? Napatingin si Alvin kay Donnie bago bahagyang ngumiti. Young Master, bago ka, tayo lang ang magiging Crimson North's 5 Cats. Mahaba ang mukha ni Donnie habang tumatawa ng mapait. Ngayon ay umaasa na lamang siya na ang nakasuot ng violet na kabataang nauna sa kanya ay ililigtas ang buhay niya at ng kanyang mga kapatid. Crimson North's 5 Cats. Bagay sa inyong lahat yan. Si Liam, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay hindi napigil ang matawa. Crimson North's 5 Cats, gumawa ng ilang tunog para sa akin. Tumawa rin si Gover, at ang kanyang kalmadong tingin ay bumaba sa 5 grupo ni Donnie. Meow. Namula ang mukha ni Donnie. Bagamat nakaramdam siya ng hiya, nang maisip niya kung paano na ang buhay niya sa kanilang mga kamay, mayuko niya lamang ang ulo at umiyak na parang pusa. Meow. Meow.
Ang apat na iba pang tao ay nagsimulang umiyak din, at ang kanilang mga katawan na nakaluhod ay nagsimulang manginig. Alam nila sa kanilang mga puso na hanggat ang kabataang ito ang mag-uutos ay tiyak na maghihiwalay ang kanilang mga ulo at katawan. Sumimangot si Alvin. Nang makita niya ang nakakatakot na pagpapakita ng 5 grupo ni Donnie, wala na siyang interes na turuan pa sila ng leksyon. I can spare your lives, but you must tell me who paid to have me pumatay. I wonder if you all want to continue acting the part of unyielding men and continue to abide by the so-called street rules. O do you all want your own lives? Buhay, gusto namin ang aming buhay. Nang marinig na may pagkakataon silang mabuhay, nagningning ang mga mata ng 5 ni Donnie habang sabay silang nagsalita. Ano? Ngayon wala kang pakialam sa rules. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Ang 5 grupo ni Donnie ay tumawa ng mapait. Ang kanilang buhay ay nasa linya, anong mga patakaran ang kanilang pakialam? Walang tuntunin na mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Magsalita ka, sino ang nagbayad ng buhay ko? Walang pakialam na tanong ni Alvin. Hammer 7, sabi ni Donnie. Hammer 7. Kilala mo ba kung sino siya? Sumimangot si Alvin. Oo. Isa siyang gangster sa loob ng outer city ng Imperial City. Mabilis na tumango si Donnie. Tara, dalhin mo ako sa kanya. Tumingin si Alvin sa langit upang hatulan ang oras ng araw. Sa oras na ito, ang pintuan ng lungsod na patungo sa labas ng lungsod ay kakabukas pa lamang, at pagkatapos niyang harapin ito, dapat na siyang makabalik bago magsara ang gate. Imperial City, panlabas na lungsod. Umupo si Alvin sa loob ng isang guest room sa isang inn at masayang uminom ng tsaa. Bukod kina Liam at Gover, na nakatayo sa likuran niya, magalang na tumayo si Donnie sa gilid na may nababagabag na ekspresyon. Donnie, hindi mo ba sinabi na malapit lang dito si Hammer 7? Mahigit 10 minuto na ang nakakalipas at hindi pa bumabalik ang 4 mong kapatid. Hindi ka naman nila na-walkout diba? Tumingin si Alvin kay Donnie habang may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, young master, kami ang Crimson North's 5 Tigers. Nagsisimula pa lang magsalita si Donnie nang mapansin niya ang mabangis na tingin ni Alvin, at nagmamadali siyang inayos ang sarili. Hindi, ito ay Crimson North's 5 Cats. Kaming Crimson North's 5 Cats ay sikat sa aming katapatan. This is something young master can be at ease of. Sana ay gaya ng sinasabi mo. Niwalis ni Alvin si Donnie gamit ang kanyang malamig at walang malasakit na tingin bago nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang tsaa. Mabilis niyang inubos ang isang tasa ng tsaa. Sa sandaling ito, Liam, buksan mo ang pinto. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin nang bigla siyang magsalita. Bagamat naramdaman ni Liam na medyo kakaiba ito, binuksan pa rin niya ang pinto ng silid. Samantala, narinig niya ang tunog ng mga yabag na nagmumula sa labas, at ang iba pang 4 na lalaki ng Crimson North's 5 Tigers ay may dalang sako habang sila ay bumalik. Malinaw na may tao sa loob ng sako na umiiyak, at siya ay walang tigil na nahihirapan. Nang makapasok na silang lahat, isinara ni Liam ang pinto at tumingin sa binata na nakadamit ng violet na nakaupo doon na walang pakialam. Nagulat siya sa loob-loob niya. Napakaganda ng sound insulation effect ng ina ito, at hindi niya napansin ni Katie Ting na nakabalik na ang iba pang 4 na miyembro ng Crimson North's 5 Tigers. Paano nalaman ng young master? Hindi lamang si Liam, ngunit maging ang mga mag-aaral ni Gover ay hindi napigil ang maghigpit ngayon. Napagtanto nilang dalawa na marami pa silang dapat matutunan mula sa young master. Young master, dinala namin siya. Inihagis ng iba pang 4 na miyembro ng Crimson North's 5 Tigers ang sako sa lupa. Isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng sako bago ito binuksan ng 4. Isang binata na nakatali ang kanyang mga kamay sa likod ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Ang binata ay may isang bola ng tela na nakatikip sa kanyang bibig. Kasalukuyan siyang gumagawa ng mga ingay sa galit na nakatingin sa Crimson North's 5 Tigers. If you dare make another noise, I don't mind taking a slice at your throat.
Iniabot ni Alvin ang kanyang kamay, at ang kanyang violet myrtle flexible sword ay tila naging violet na kidlat habang bumababa ito sa leeg ng binata, na naging sanhi ng takot sa binata hanggang sa puntong ang kanyang katawan ay nanginig at nagmamadaling itinikom ang kanyang bibig. Samantala, sinimulang palakihin ni Alvin ang binata na nauna sa kanya. Om! Ang violet myrtle flexible sword na nasa kamay ni Alvin ay nanginginig habang inilalabas nito ang bola ng tela sa loob ng bibig ng binata. Kahit nawala na ang bola ng tela, masunurin pa ring itinikom ng binata ang kanyang bibig at hindi naglakas loob na gumawa ng kahit isang hiwa dahil hindi biro ang espada sa kanyang leeg. Tinitigan ni Alvin ang binata bago walang pakialam na nagsalita. Ikaw dapat si Hammer 7. Magsalita ka, sino ba ang humiling sa'yo na magpapatay sa akin? Namutla ang mukha ni Hammer 7. Ikaw. Ikaw si Alvin. Sampal. Gumalaw ang katawan ni Liam. Itinaas niya ang kanyang kamay bago sinampal sa mukha si Hammer 7, at sinabi, na may malamig at walang pakialam na boses, ang pangalan ba ng Young Master ay masasabi mo? Oo, Young Master, Young Master. Natigilan si Hammer 7 sa suntok at walang lakas ng loob na mag-alinlangan habang nagmamadaling tumango. Ang pangalang Alvin ay kumalat at nagbunga ng maraming talakayan sa loob ng Imperial City nitong huli. Hanggat ito ay isang tao mula sa Imperial City, halos alam nilang lahat kung sino si Alvin, at sa gayon ay natural na kilala rin niya. Kaya kahit na may humiling sa kanya na papatayin si Alvin, hindi siya nang ahas na gawin iyon. Kaya, makakahanap lang siya ng ilang padalos-dalos na tao na kararating lang sa Imperial City at hindi pa narinig ang pangalan ni Alvin at pinapatay siya. Noong una ay akala niya ay magiging maayos ang usapin, ngunit ngayon ay tila iba na ang nangyari sa naisip niya. Nagsisi siya ngayon. Kung alam niya ng mas maaga, hindi siya magiging gaaman at nakuha ang mga hindi mapagkakatiwalaang tao na gawin ang gawain. Ano ang 5 tigre ng Crimson North? Ang pangalan ay maganda, ngunit sa huli sila ay nakuha. Tinatanong kita kung sino ang humiling sa iyo na magpapatay sa akin. Ang titig ni Alvin ay mabangis, at ang kanyang malamig na boses ay tila nagmumula sa isang nagyayelong malamig na hukay. Young Master, hindi ko kaya. Kung magsasalita ako, mamamatay ako. Ang mukha ni Hammer 7 ay namumutla habang tumatawa ng mapait. Maniwala ka man o hindi, kaya kitang patayin ngayon din. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at ang violet myrtle flexible sword ay kumislap ng whoosh, habang pinuputol nito ang isang kilay na buhok mula kay Hammer 7. Namutla ang mukha ni Hammer 7 nang sabihin niya, sa gulat, Young Master, magsasalita ako. Magsasalita ako. Magsalita ka, sino yon? Ang tono ni Alvin ay kalmado, ngunit ang halos sa loob ay isang makapigil hiningang galit. Gusto niyang malaman kung sino ang gusto ng kanyang buhay. Kahit sino man iyon, hindi niya bibitawan ang taong iyon. Ito ay Jim, Young Master, ito ay Jim. Binigyan niya ako ng 3 milyong pilak at hiniling sa akin na maghanap ng ilang tapat na tao na haharap sa iyo, nagmamadaling sabi ni Hammer 7. 3 milyong pilak. Malungkot ang mukha ni Donnie at ng iba pang 4 na Crimson North 5 Tiger habang galit silang nakatitig kay Hammer 7. Kung hindi dahil sa presensya ni Alvin, malamang ay sinampahan na nila si Hammer 7 sa unang sandali at pinatay siya. Ang Hammer 7 na ito ay kumuha ng 3 milyong silver mula sa isa pa at binigyan lamang sila ng 200,000 silver. At ito ay halos magbuwis ng kanilang buhay. Jim! Kumunat ang noo ni Alvin, dahil pakiramdam niya ay nagiging mas komplikado ang bagay. Young Master, narinig ko na ang Jim na ito. Isa siyang local tyrant sa loob ng Imperial City Outer City. Di umano, may relasyon siya sa Dolan Clan's Patriarch. Tila may naalala si Gover habang dahan-dahan siyang nagsalita. Tumango si Alvin, at ang kanyang malamig na tingin ay muling bumaba kay Hammer 7 habang walang pakialam na sinabi niya, ibigay mo ang 3 milyong pilak. Oo. Young Master, meron akong 2,800,000 silver dito. Yung iba pang 200,000 silver nasa kanila. Si Hammer 7 ay masunaring naglabas ng isang stack ng pilak mula sa kanyang bulsa at hindi nakalimutang tingnan ang grupo ni Donnie.
Pinandilatan ni Donnie si Hammer 7 at hindi nang ahas na mag-alinlangan habang masunurin niyang binawi ang 200,000 pilak. Donnie. Biglang nagsalita si Alvin. Young Master, nandito na ako. Si Donnie ay gumawa ng isang hakbang pasulong na may walang katulad na paggalang. Patayin mo siya, at linisin mo. Ang boses ni Alvin ay kalmado hanggang sa punto na ito ay nakakatakot, at ito ay naging dahilan upang mamatla ang mukha ni Hammer 7. Ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong humingi ng awa ng suntukin ni Donnie ang kanyang ulo. Sa itaas ng Donnie, 100 sinaunang mamet na silhouette ang nakondensed sa anyo. Ikapitong antas ng Origin Core Stage. Isang bakas ng kasiyahan ang sumilay sa mga mata ni Donnie habang nakatingin kay Alvin na puno ng pasasalamat. Salamat, Young Master, sa pagpayag sa aming 5 magkakapatid na ilabas ang aming mga pagkabigo. 187. Donnie. Sa oras na ito, tumingin si Alvin kay Donnie, at ang tingin ni Alvin ay nakatuon sa kanya habang nagsasalita siya sa medyo malamig na boses. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo ang 200,000 pilak sa iyong mga kamay at umalis ka. Kung tungkol sa buhay ng iyong 4 na kapatid, dapat silang manatili dito. Kung hindi, dapat kayong lahat ay mamatay. Si Alvin ay biglang naging masungit na lubos na lumampas sa inaasahan ng 5 grupo ni Donnie, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Ikaw. Bumabalik ka sa sinabi mo. Malungkot ang mukha ni Donnie. Galit niyang tinitigan si Alvin dahil hindi niya akalain na hindi tutuperin ni Alvin ang kanyang salita. Nililigawan mo si kamatayan. Ang malamig na boses ni Liam ay tumunog habang sinisipa niya ang kanyang binti sa isang iglap, sinisipa si Donnie na lumipad papunta sa dingding. Bumagsak siya sa lupa kasabay ng pagbagsak. Si Donnie ay nagluwa ng ilang subo ng dugo ng sunod-sunod, at ang kanyang puno ng galit na titig na may halong pag-aatubili ay bumaba kay Alvin. Boss! Ang iba pang 4 na miyembro ng Crimson North's 5 Tigers ay walang katumbas na kalungkutan at galit. Donnie, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Sana ay pahalagahan mo ito. Bumaba ang tingin ni Alvin kay Donnie habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Kahit na ako, si Donnie, ay namatay, hindi ko pa rin pababayaan ang aking mga kapatid. Si Donnie ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bagamat natatakot siya sa kamatayan, nang isipin niya kung paano niya gagamitin ang buhay ng kanyang mga kapatid na dumaan sa hirap at ginhawa kasama niya kapalit ng sarili niyang buhay, tinanggihan niya si Alvin. Kahit na siya ay mabuhay ng walang swerte, ang kanyang puso ay hindi magiging komportable sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Boss, umalis ka na. Boss, alam naming loyal ka. Pero umaasa pa rin kami na mabubuhay ka at tumulong sa pag-aalaga sa aming mga pamilya. Boss, mabuhay kang mabuti. Ang 4 na iba pa ay tila napagtanto na sila ay nahaharap sa napipintong panganib ngayon at nagmamadaling hinikayat siya. Pangalawa kuya, pangatlo kapatid, pang-4 na kapatid, pang-5 kapatid. Puno ng dugo ang mga mata ni Donnie habang nakatingin sa 4 na lalaki sa harapan niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Liam at Gover. Bilang mga miyembro ng hukbo, partikular sila sa katapatan sa mga kaibigan at pamilya. Nang makita nila ang 5 grupo ni Donnie na ganito, ang paghanga ay hindi maiwasang mapuko sa kanilang mga puso, at nakaramdam sila ng simpatiya. Nang sila ay magsasalita at hilingin kay Alvin na magpakita ng awa. Binabati kita, Donnie, nakapasa ka sa aking pagsusulit. Ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Alvin ay agad na natunaw, at kinuha niya ang 2,800,000 pilak na kinuha ng Hammer 7 at nagtabi ng 2,000,000 pilak bago itinapon ang iba pang 800,000 pilak kay Donnie. Pagkatapos mong linisin ang lugar na ito, kunin mo itong 1,000,000 pilak at umalis sa Imperial City kasama ang iyong 4 na kapatid. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng pagkatulala sa grupo ng 5 ni Donnie. Si Liam at Gover ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha sa halip, at ang mga titig kung saan sila tumingin kay Alvin ay mas puno ng paghanga. Salamat, Young Master. Salamat, Young Master. Ang 5 grupo ni Donnie ay muling lumuhad at paulit-ulit na yumuko.
Sa pagkakataong ito sila ay tunay na nagpapasalamat kay Alvin. Iiwan ko ang lugar na ito para makitungo ka. May mga bagay pa akong aasikasuhin. Aalis muna ako. Niwalis ni Alvin ang 5 grupo ni Donnie gamit ang kanyang tingin, ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Umalis siya kasama sina Liam at Gover. Young Master, kung iniwan ni Donnie ang kanyang 4 na kapatid at umalis, ano ang mangyayari? Sa labas ng inn, sumunod si Liam sa likod ni Alvin at hindi napigilan ang sarili na magtanong. Kung pipiliin niyang iwanan ang kanyang mga kapatid, mamamatay silang lahat. Kalmado ang tono ni Alvin. Para bang isang napaka-normal na bagay ang pinag-uusapan niya. Sa kanyang puso, kung pipiliin ni Donnie sa ganoong paraan, kahit siya ay hindi makumbinsi ang kanyang sarili na palayain ang grupo ni Donnie. Huminga ng malalim si Liam at Gover ng malamig na hangin nang marinig nila ang sinabi ni Alvin, sinulyapan nila si Alvin ng may taset na pangunawa at may malalim na mga titig. Wala silang pagdududa na kapag nag-mature na ang kabataang ito, tiyak na magiging outstanding person siya. Nakatutok ang tingin ni Alvin habang nakatingin kay Liam. Liam, alam mo ba kung saan kadalasan si Jim? Kilala ni Liam si Jim, at hindi nagtagal, hinanap ni Alvin si Jim. Pagkatapos ng ilang oras ng pamimilit at pagbabanta, ibinuka ni Alvin ang bibig ni Jim at ibinigay siya upang alagaan nina Liam at Gover. Sa hindi inaasahang pagkakataon, direkta nilang napatay si Jim. Kayong dalawa. Natigilan si Alvin. Tumawa ng palihim si Liam. Young Master, ang Jim na ito ay gumawa ng lahat ng uri ng masasamang gawain, at gusto ko siyang turuan ng leksyon mula pa noon. Kung ganoon, bakit hindi niyo siya tinuruan ng leksyon noon? Natatakot kami sa relasyon niya sa Dolan Clan's Patriarch bago ito. Bakit hindi ka natatakot ngayon? Napatay na natin ang 2 Sullivan Clan direct descendant disciples, at inilagay na natin ang lahat sa linya. Itong Jim na ito ay walang pinagkaiba. Bahagyang natahimik si Alvin sa dahilan na ibinigay ni Liam at Gover. Bakit parang siya ang nanguna kay Liam at Gover? May special ring din talaga itong Jim. 30 milyong silver. Matapos maitatag ni Alvin ang pagmamayari sa special ring ni Jim at makita ang malaking tumpok ng pilak sa loob, hindi niya maiwasang matigilan sandali. Logically speaking, imposibleng maging mayaman itong si Jim. Malamang ang pera na binigay sa kanya ng miyembro ng Darfield clan na iyon. Hulaan ni Liam. Humph! Ang sabi nitong si Jim na 5 milyong silver lang daw ang natanggap niya. Muntik na kaming DA niya. Malamig na bumantong hininga si Alvin. Malapit nang magsara ang inner city gates. Tara na. Ngayong nakamit na niya ang kanyang layunin, ang natitirang mga bagay ay nasa loob ng lungsod. Aaron. Nakatuon ang tingin ni Alvin habang umusbong sa loob niya ang nakamamanghang hangarin ng pagpatay. Nalaman ni Alvin mula kay Jim na ang mga tauhan ng pangalawang amo ng Darfield clan ang humingi ng tulong sa kanya. At naging halata ang taong nasa likod ng mga eksena. Ito ay tiyak na pangalawang master ng Darfield clan, si Aaron. Matapos makapasok sa loob ng lungsod, sinabi ni Alvin kina Liam at Gover, obserbahan ninyong dalawa si Aaron ngayong gabi. Gusto kong malaman kung nakabalik na siya sa Darfield Clan Estate o pumunta sa ibang lugar. Pagkatapos ninyong mag-imbestiga, bumalik at mag-ulat sa akin. Oo, Young Master. Nagmamadaling tumango sina Gover at Liam. Nahulaan na nila kung ano ang plano ng Young Master. Balak ng Young Master na patayin ang Aaron na iyon. Kahit na alam nila na si Aaron ang pangalawang amo ng Darfield clan at may kakaibang pagkakakilanlan, nakapatay na sila ng 2 direktang supling ng Sullivan clan, kaya hindi nila naramdaman na may mali dito. Ayon sa sinabi ng Young Master, hanggat ito ay tapos na ng malinis at walang naiiwan na bakas, wala nang panganib na may mangyari. Madilim ang gabi kasabay ng malakas na bagyo ng hangin. Ito ay isang perpektong gabi upang pumatay ng isang tao. Sa labas ng isang courtyard house sa loob ng inner city, 3 nakaitim na damit at nakamaskara ang tahimik na lumundag sa dingding at sumilip sa courtyard house. Sila ay sina Alvin, Liam, at Gover.
Matapos siyang subaybayan ni Liam at Gover sa buong gabi, kinumpirma nila na dumating si Aaron sa courtyard house na ito at hindi na bumalik sa Darfield Clan Estate. Ang courtyard house na ito ay doble ang laki ng pag-aari ni Alvin. Sa kasalukuyan, ang mga ilaw sa loob ay ganap na namatay, at ito ay lubhang tahimik. Mukhang medyo off. Biglang nanginig ang sensitibong espiritual na lakas ni Alvin dahil malabo niyang naramdaman ang isang bagay. Hindi lang iyon, napansin pa niyang hindi mapakali ang dalawang maliliit na sawa sa loob ng manggas niya na parang may napansin. Pagkatapos huminga ng malalim, dinala ni Alvin sina Liam at Gover habang patuloy na pasulong. Dahil dumating siya, ayaw niyang bumalik na walang dala. At saka, sa ganang kanya, anong banta ang maaaring idulot ng isang pile? Kahit na mayroon siyang taong nagpoprotekta sa kanya, hindi natakot si Alvin dito. Hanggat hindi ito eksperto sa half-step void stage, maaari niyang harapin ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang bone corrosion inscription. Whoosh! Nang kararating pa lang nina Alvin, Liam, at Gover sa gitna ng front court, isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw at ang mga ilaw ay naiilawan sa isang iglap na nagpapaliwanag sa buong front court. Whoosh! 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 Kasabay nito, tatlong figure ang sumilaw at pinalibutan ang tatlong grupo ni Alvin. Nang lumipat ang 3 taong ito, mayroong 1,000 sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng bawat isa sa kanila. 37 antas ng nascent soul na martial artist. Ang 3 lalaking lumitaw ay 3 matandang lalaki, at tumingin sila sa grupo ng 3 ni Alvin na may nagbabagang tingin. Nagsikip ang mga pupil ni Alvin at naging malungkot ang kanyang mukha, ngunit dahil nakatikip ang kanyang mukha, walang nakapansin dito. Hindi niya akalain na mapapansin talaga siya. Gayunpaman, hindi niya inisip ang 37 antas ng nascent soul na martial artist. Hanggat kaya niyang magsanib puwersa sina Liam at Gover at patayin ang isa sa kanila, magagamit niya ang bone corrosion inscription sa kanyang spatial ring at ang nasa violet myrtle flexible sword para agad na patayin ang dalawa pa. Alvin, hindi na kailangang sabihin, minamaliit kita. Sa sandaling ito, na sinamahan ng malamig na boses, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may marangal na ekspresyon ay dahan-daang lumabas mula sa pangunahing gusali ng bahay. Isang matanda na nakasuot ng berdeng kasunod ang gilid ng medyo may edad na lalaki. Bagaman ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, nang tingnan niya ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, napansin ni Alvin ang pagkakapareho kay Xander, at sa gayon ay nahulaan ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan. Aaron. Gayunpaman, ang atensyon ni Alvin ay hindi kay Aaron kundi sa matandang nakaberdeng damit sa tabi ni Aaron. Ang matanda na nakasuot ng berdeng lalaki ay may manipis na figure, at ang kanyang buong katawan ay tila kulot, ngunit binigyan niya si Alvin ng isang napakalalim na pakiramdam, isang lubhang mapanganib na pakiramdam. Batay sa mga karanasan ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin na ang matandang ito ay hindi karaniwan. Baka malampasan pa ng lakas ng matanda ang isang ordinaryong 9th level nascent soul martial artist. Half-step void stage. Huminga ng malalim si Alvin. Sa sandaling ito, nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Marahil ay hindi isang half-step void stage. Pagpapakalma ni Alvin sa sarili. Ano? Alvin, ayaw mo pa ring maging prangka at makilala itong pangalawang tiyuhin mo. Bumaba ang tingin ni Aaron sa figure ni Alvin habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Huminga ng malalim si Alvin at tinanggal ang kanyang maskara upang ipakita ang kanyang mukha. Dahil nakilala siya, walang dahilan para ipagpatuloy ang pagsusuot nito. Ngayon ay halos sigurado na siya ay nahuli ni Aaron ngayong gabi. Malinaw na binigyan siya ni Aaron ng ilusyon ng paghabol sa madaling biktima. Tulad ng inaasahan, medyo kahawig niya si Raymond. Nakatuon ang tingin ni Aaron nang makita niya ang hitsura ni Alvin, at tila nakaramdam ng galit sa loob niya. Para siyang bumalik sa nakaraan at muling naalala ang eksena noong taong iyon nang pilayin ni Raymond ang kanyang dantian. I'm very curious, paano mo nalaman na darating ako? Tumingin si Alvin kay Aaron habang nagtatanong. Masasabi lang na unprofessional yung dalawang katabi mo nung sinusundan ako. Nakita sila ng senior ko mula pa noong simula.
Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, bahagyang huminto si Aaron saglit at ngumiti sa matandang nakaberdeng damit sa tabi niya na may ngiti na tila may kasamang pagpipitagan. Young Master, pasensya na po. Hindi inaasahan ni Liam at Gover na lumitaw ang problema dahil sa kanila, at naghihigpit ang kanilang mga mag-aaral habang humihingi sila ng tawad na may mapait na tono. Matalim na tiningnan ni Alvin ang matandang lalaki na nakasuot ng berde. Sina Liam at Gover ay sinundan siya ng matagal at pinagbuti ang kanilang mga kasanayan sa pagsubaybay. Natitiyak ni Alvin na kahit nasundan nila ang isang ordinaryong 9th level na Ascent Soul Martial Artist, maaaring hindi sila mapansin. Hindi kaya ang matandang ito na nakaberdeng damit ay talagang isang half-step void stage powerhouse. Isang bakas ng lamig ang biglang lumitaw sa puso ni Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.